Bro, may umakyat dito, bro. Hindi, ako muna, bro. May umakyat dito, Katoliko, pinagmumura lang ako nung Mas una. mali yun, mali yun, Sinaway mali. sila nung sinaway sila ng bagong graduate na pare, si Reverend Niel, yung i-ordain. Kami ang nag-usap ni Reverend Niel. Sabi ni Reverend, doon ko nga nalaman yung unang word na ano yun? Ad honim? Ad hominem, Latin yan eh. O Ibig sabihin ad hominem to the person, ibig sabihin Latin kasi yan. Oo, yung attack, ganon. Personal okay, attack. so, okay na bro. Okay na sige. tayo, Pastor? Okay po. Kasi bro, ang i-establish po natin dito is, di ba yung faith po ninyo is yung Roman Catholic Church po talaga ang totoong church na yung Church of God na sa Acts 20:28. Di ba? So, yun po ang pag-uusapan natin, bro. Okay. Anong gusto mong setup? Ikaw masusunod, Ako naman live po, mo to. bro. Hindi, Anong okay lang po, setup bro. mo? Kasi hindi naman po daw, bro, kung may gusto ka pang topic na pag-usapan, okay din naman. Kaya lang kasi, since Roman Catholic ka and first natin to attempt ng healthy conversation, syempre, dapat tindigan mo muna yung kung ano yung side mo, tapos yung side ko po. Actually, Tapos ako lahat po, ng, isa po, ako lahat po ay naman isang ng pastor doctrine. at born again Christian po. Yes, Para alam i-consider mo ko din yung po. sa side nyo credit yan, no? Pasabihin ko sa'yo, bro, ano naman ako, flexible naman ako sa lahat ng paksa. Ano bang gusto mong paksa? True Church ba? Kung gusto mo, pwede ko Yung sa patunayan church lahat. mo muna, bro. Yung sa Marami. Opo, Anong yung sa gusto church mo? lang muna po, bro, kasi yun po ang True church. pinag-usapan po namin. And then, susundan na lang po natin yung takbo. Tapos, yung usapan po natin is healthy conversation, hindi po katulad ng debate, di ba na merong affirmative, may negative, tapos pagka cross-examination, may oras, hindi na, walang ganon. Malaya kang sumagot, malaya kang magsalita, pwedeng basahin yung talata, tingnan yung context po. Parehas po Okay. tayong malaya. Oo. Context. Kumbaga, wala po akong nilalagay na limitation para sa'yo at wala din akong limitation para sa akin po. Parehas Alright. po tayo. Hanggat Salamat gusto po, mo Pastor. magsasalita ka po, makikinig po kami. Maraming salamat po, Pastor, kung iyan yung gusto mo po na conversation at Opo. walang debate. Okay lang. Masaya ako na makausap O, kasi kayo ng mga non-Catholics. Opo, at saka kanina yung nauna kong nakausap, Adventist po Brad. Oo. Okay, so ikaw na po mauna, bro. Kasi ikaw na po mauna. Tapos magbigay ka po ng statement mo kung ano pong statement ang gusto mong banggitin. Tapos susundan na lang po kita. May mga gusto ko sa yung na mas magagandang paksa like ng tinatawag na perpetual virginity ni Mother Mary na never siya nakipagtalik hanggang Hindi, sa bro. umakyat sa langit. Bro, Ano gusto excuse mo, me, bro. malalalim? Sige. Hindi, bro. Una kasi natin, bro, kasi kung magtatakil na tayo ng ibang topic na hindi pa natin na-i-establish yung faith natin mismo sa church natin na kung ano yung pinagmulan True ng church church. natin kung totoo. Oo. Okay po, true Yun muna church. tayo kasi sa church muna tayo. And then pasok tayo sa ibang topic sa susunod siguro. Kasi 11:27 na eh. Okay po, Pastor. Sige po, kayo po True masusunod. church. Ito sabi ni Catronics, true church ang topic. Yun po. Bali sundan po natin yung kanina yung kay Justin kasi hindi po kami nagkaroon ng dun eh. Sige, okay lang. Sige po. Ikaw na po mauna kapatid, malaya ka pong magsalita, makikinig po kaming lahat. Alright. So, yung salitang Catholic Church, galing yan sa salitang kataholos or katoles. Nang ibig sabihin ay Acts 9:31. hindi lang Acts 9:31, Roma 16, talatang 23. Sa Latin nun, et universa ecclesia. Sa Greek, katholestes ecclesia. Kahit yung Roma 16, ang nakalagay doon yung omni ecclesia Christi. Pag sinabing omni, yung sa lahat, pag in-extend natin yan in a allegorical or tinatawag na communion of the saints, meron kami tinatawag na a communion of saints. Kasama namin, kamiyembro namin yung mga nasa langit, kagaya ng mga anghel, at tawag doon General Assembly and the Church of the Firstborn. Pag binasa nyo sa King James Version, but ye are come unto the Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable company of angels, to the General Assembly.
Ayun. Saan General po Assembly. mababasa, bro? King James Version, Hebrews 12 verse 20, 21, 22 to 23 to 24. But ye are come, kayo'y lumapit to the Mount Zion. Yung Mount Zion, parallel sa Isaiah 56, Isaiah 56 verse 7. Yun yung dadalhin tayo sa banal na bundok at tatanggapin yung ating mga hain. Yun yung worship liturgical. Sa verse 23, to the General Assembly and the Church of the Firstborn. So, ibig sabihin yung mga nasa langit, kasama yung mga anghel, no? And under the spirit of just men made perfect. Kasama yung mga espiritu, lalapitan tuwing pupunta sa Mount Zion, mag-worship sa God. No? Ay kaisa namin yung mga anghel at ang mga santo, kaya kami tinawag na Catholic Church. Kung mapansin mo yung binanggit ni St. Ignatius sa letter niya, kasi 7 yung letter ni St. Ignatius, nag-quote siya doon actually. Pero ang context noon about unity. Kasi baka nagkakaroon kasi sa mga sinaunang Kristiyano ng kapikampihan. So ang sinabi doon ni St. Ignatius, magkaisa. At ang kino-quote niya doon sa John 14, kung nasaan ako, kakasamahin ko kayo. So, asan ba si Kristo? No? Pagtitignan natin doon sa Philippians 3 verse 20. No, ando si Kristo sa makalangit na Jerusalem, sa kalangitan, kung saan iniintay ng ating pag-asa na ating tagapagligtas na si Jesu Kristo. Philippians 3 verse 20. Kaya yun ang ibig sabihin ng Catholic Church. Hindi ang ibig sabihin ng Catholic Church lang ay laganap lang pag binasa mo sa Catechism of the Catholic Church. Sa Catechism of the Catholic Church, pag sinabing Catholic or Communion of Saints, magkasama nga yan sa creed, di ba? So, ang ibig sabihin nun, heaven and earth. Kasi nung tinatag ng ating Panginoon si Jesu Kristo ang kanyang iglesia, kay Peter, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga tarangkahan ng Hades ay hindi magwawagi. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano man ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. So, yun yung karakteristik ng isang church. Ang karakteristik ng isang church ay makalangit na Jerusalem. Hindi pwedeng sa lupa lang. No? Kasi hindi mananahan ang Diyos doon. Pag binasa mo yung Acts 17 verse 24, no? Kasi siya na wala yung Bible ko dito, lobat, kaya pero Okay lang kung kabisado mo, banggitin mo lang, bro. Kung Oo. gusto mo ipabasa sa akin, babasahin ko Acts 17:24. Pwede naman ako na lang, bro. Pwede mo bumasa- ako pakusuyuan, babasahin ko. Nakakahiya naman sa inyo po, Basahin Pastor. ko? By the way, meron pa palang to charge. Babasahin ko na lang po para sa makikinig. Salamat po sa Sige. opportunity. Actually, natutuwa sa inyo, Pastor, na nagpapasalamat ako sa opportunity na makasama ako dito sa iyong palatuntunan. Pwede kayo Opo. magtanong mamaya po. Bro, Pwede. welcome po lahat dito. Salamat. Wait lang, bro. Yung boses ko, bro, malakas ako magsalita, parang pasigaw palagi. Kasi po, ibanghilista ako, nangangaral ako sa palengke, sumisigaw ako. Opo, sa palengke Mama po. ko, ang sabi sa akin, para daw ako laging galit, kahit malapit, sumisigaw ako. Pero normal na boses ko po ito sa mga nakakakilala po sa akin. Actually, same Okay, sige, tayo, bro. Pastor. Tuloy mo po. Malakas din yung boses ko. Opo, malakas So, babasahin din natin boses ko. ito. Ito yung karakteristik ng iglesia. Basahin natin to ha. Acts 17 verse 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Yun yung sanlibutan, yun yung Catholic. At ang lahat ng mga bagay narito, siya'y Panginoon ng langit at ng lupa. So, ibig sabihin ang Diyos Panginoon ng Amen. langit at ng lupa. No? Siya na Panginoon Amen. ng langit at ng Amen. lupa na hindi tumitira sa mga templong tinatag ng tao. Yung templong tinatag ng tao, ang pinapangaralan niya dito sa totoo lang mga pagano. Kasi yung mga pagano actually, hindi talaga yan makalangit. Walang authority yan from heaven. At meron medyo worse pa nga yan pag sa pagano talaga. Kasi actually, yung kanilang worship ay hellish. Maka-impyernong pananampalataya yan. Actually, nag-aalay sila ng panganay na anak nila. Pumapatay sila para lang mag-worship sa mga demonyo. No? Kaya pag binasa natin dito na ang Diyos ang gumawa ng sanlibutan, siya ay narito, Panginoon ng langit at lupa. Ano yung kino-quote na
Bible verse dito, guys. Ang kinuquote na Bible verse dito, Isaiah 66 verse 1, ang last chapter ng Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay ang aking trono, ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong bahay na inyong itatayo para sa akin? O anong dako ang aking kapahingahan? So nagtatanong ang Diyos sa tao, ano yung itatayo niyo sa akin na iglesia? Ang langit, trono ko, ang lupa, tungtungan ko. Kaya ang ating Panginoong Kristo, nung nagtatag siya ng iglesia, siya po ay Diyos, siya po ay tagalangit. Siya ay bumaba, tinapay na bumaba mula sa langit. No? At tinatag niyang iglesia, pag binasa natin sa Daniel 2:44, sa araw ng mga hari, basahin natin dito letra por letra, hindi po ito matatalikod o magigiba kailanman. Kasi kung ang gagamiting argument lang naman, wala namang personalan, hindi na natin kailangan aralin yung trace, yung church sa first century dahil natalikod ito. Ay hindi po pwedeng mangyari na matatalikod batay kay Propeta Daniel. Sabi dito, Daniel 2:44, at sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O yun no? Magtatatag siya na hindi magigiba kailanman. Dudurugin ito at wawasakin ang ibang kaharian at ito'y mananatili magpakailanman. Bakit mananatili magpakailanman? Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa mga apostol, Mateo 28 talatang 19-20, kakasamahin ko kayo hanggang sa huling panahon. Heyos ho. Ibig sabihin ng hanggang, tuloy-tuloy, heyos ho. Hanggang sa katapusan ng panahon. At hanggang sa katapusan ng panahon, kakasamahin tayo ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi ito masisira kasi siya yung ating tagapagbantay. Kasi kung masisira yung maglilid sa tupa, hindi ang tupa ang maglilid sa pastol. May kasalanan ang pastol. Kasi ang tupa, umaasa lang yan sa pastol. Kaya nga sabi doon, kakasamahin ko kayo hanggang sa huling panahon. No? At merong propesiya, no, na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Isaiah 56 verse 4, 5, 6, 7. At dahil nga si Kristo ang pastol, dapat lahat ng doktrina, tama din yung mga bro, lahat ng doktrina biblikal. Diba? Kasi itong Biblia, salita ng Diyos. Kung kagaya ng usapan nyo kanina, kung tatanungin mo ko kung ano yung oral tradition, apostolic faith na hindi biblikal, ang number 1 dyan, yung canon ng Bible na 73 books. Wala talagang nakasulat na 73 books. Kahit yung 66 books, di rin nakasulat. Pero deposit of faith yan, dapat yan sampalat. Yes. Pero si Tertullian, gumamit siya ng Trinitas kasi Latin Father. So doon na galing, na-develop, hanggang na-translate sa English yung Trinity. Pero yung concept, nasa Biblia. Yun yung deposit of faith, yung deposit of faith yun. Pero kung meron talagang deposit of faith na malinaw na wala sa Biblia, 73 books, list. Wala kang mababasa, ang book ay 73 books, walang ganun. Diba? So, pero sa lahat ng mali yung tanong na kung oral tradition pala ang source ng rebulto, so hindi to biblical? Hindi yun papasa, wala ganung standard ang Catholic Church, maling tanong yun. No, biblical pa rin po ang communion of saints, ang mga rebulto sa Catholic Church. Biblical lahat yan. So, pwede rin pumunta sa argument na yan, open tayo. Hindi ako magrereklamo na out of topic. Pero yun nga, pinapatunayan natin na ang iglesia na tinatag ng ating Panginoong Kristo ay makalangit, guys. At tayo ay dayuhan lang, dayuhan lang kami sa mundong ito. Kaya kami tinatawag na Katoliko kasi kami kumbaga naglalakbay lang sa mundong ito. Basahin natin dito sa
I think First Peter o Ephesians. Pilipos 3:20. Hindi, tapos na doon eh. Sa Pilipos 3:20, ang aming pagkamamamayan ay sa langit. Apo. At kami ay dayuhan. Yung pagiging dayuhan naman sa lupa, mababasa mo naman yan sa Ephesians 2, I think verse 19 to 20. Basahin natin. Ephesians Oh. 2:19-20. Tingnan natin. Sabi dito, babasahin ko. Sige Kaya po. nga hindi kayo First Peter, sorry. First Peter 2:11. 1 Peter 2:11. Sige. Wala kasi akong dito notes. Okay lang. Okay lang. Normal lang yan. Naggaganyan din ako. Alright, pero mamaya babasahin ko pa rin Gusto mo? yung Ephesians. Babasahin ko pa rin yung Ephesians. Sabi dito, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan Oo. at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na naikipaglaban sa kaluluwa. O, di ba mga dayuhan? Na bakit tayo mga dayuhan? Kasi nga sa Philippians 3:20 tayo ay mamamayan Mamamayan ng langit, sa oo. kalangitan. At sa church sa mamamayan sa kalangitan, tayo hindi doon dayuhan. Ephesians 2 verse 19 to 20. So ganun pa rin Ephesians 2 verse 19 to 20. Ephesians 2 at saka 1 Peter, no? 2:19. So, iyon yung sense, kung titignan nyo yung flow ng art of reasoning ko ngayon, pinapakita ko dito na ang sense ng bahay ng Diyos o ang iglesia ay connected sa kaharian sa langit. The kingdom of heaven, which is iyon yung salitang Catholic talaga. Hindi mo kailangan i-argue na laganap. Kasi paano nung first century, hindi pa nga laganap ng first century sa buong mundo. Ay, di sabihin, hindi pa Catholic. Hindi po, Catholic na tayo dahil ang sabi ni Saint Ignatius, kung nasaan si Kristo, nandun ang Catholic. Asan ba si Kristo? Ang ating Panginoon sa Kristo ay omnipresent. Di ba? Nasa langit siya. At the same time, kinakasama niya tayo dito sa lupa. Especially tuwing linggo, syempre, yung kanyang presensya nandun. So, ayun po yung ibig sabihin ng Catholic. Hindi po ibig sabihin ng Catholic laganap lang. Nung kahit sa CCC, Catechism of the Catholic Church, mababasa nyo yan. At tignan nyo yung prayer ng Catholic Church. No, pag binasa natin yung prayer, actually, sa kasaysayan, ganito na talaga magdasal yung mga sinaunang Kristiyano, kaya nga napapagbintangan sila na rebelde kasi nagdadasal sila na Thy Kingdom Come. Ano yung Thy Kingdom Come? In-explain ni Justin Martyr na yung Thy Kingdom Come na dinadasal ng Catholic Church, hindi ito yung kingdom sa lupa. Hindi ito yung kingdom sa lupa dahil hindi naman dito ang kaharian. Ang kaharian natin, Diyos, babasahin natin Matthew 6 verse 12. No. Simulan na natin dito sa verse 9 para maganda. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung papaanong sa langit, linaw, gayon din naman sa lupa. Kaya nga yung mga sinaunang Kristiyano, hindi naman totally pinagpapapatay sila dahil nangangaral lang. Hindi po. Pangalan lang. Sabihin mo lang Kristiyano ka, papatayin ka agad. Bakit? Ang tingin sa kanila ng mga tao, rebelde. Nagbabanta ng rebellion. Kasi tuwing sila nagpupulong, lagi nila sinasabi, Thy Kingdom Come. Dumating ang kaharian mo. Ang iniisip ng mga tao na yun, political messiah. May dadating na political messiah. Kaya itong dasal na to, lagi talaga to dinadasal dati. Dati pa. Which is ito rin yung dahilan baka sila pinagpapapatay noon. At malinaw niya, no? Dumating ang loob mo kung paano sa langit, ganyan din sa lupa. Ibig sabihin, yung pananampalataya sa langit, ganun din ang pananampalataya sa lupa. Hindi pwedeng iba ang pananampalataya sa lupa, iba ang pananampalataya sa langit. Kunyari, tanggap ng lahat ng Kristiyano na pwede akong manghingi ng dalangin sa mga taong nandito sa lupa. Kunyari, sasabi ko, Pastor, ipag-pray mo ako. Di ba, tatanggapin nyo yon? Pero pag sinabi ko naman sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo akong makasalanan. Sinasabi nila, ay hindi pwede. Kasi nasa langit na, patay na. Ay hindi po. Kung papaanong sa langit, gayon din sa lupa. Kasi tandaan natin, mga kamiyembro po namin sila at nilalapitan po namin sila. Kaya nga sa Hebreo 12, di ba? Di ba? But ye are come. Ngayon, tuwing kailan lalapit? Ano yung come? Ano yung kasunod doon? Basahin nga natin. Mount Zion. Tuwing
Mag-worship. Tuwing lalapit sa Diyos, tuwing merong gawain na may kinalaman sa Diyos. 'Di ba? Basahin natin dito. Yun po yung intercession of the saints. Kasama talaga yan eh. Kasi Catholic nga eh. O, babasahin ko ha. At basahin natin. Ano? But ye are come unto Mount Zion. Pero anong Mount Zion yung pag-worshipan? Ito ba yung literal na Mount Zion? Hindi po. Ito po ay Mount Zion na ano? And unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the unirremovable company of angels, to the general assembly in the church still, of the firstborn which are written in heaven, and to God, judge of all, and to the Spirit, pati po mga espiritu, nilalapitan, kasama natin mag-worship sa Diyos, of just men made perfect, and to God, to Jesus Christ, the mediator of the new covenant. So hindi taliwas na mediator si Kristo. Bagkus, ang point lang talaga dito, ang nag-worship sa Diyos, hindi lang yung tao lang sa lupa. Pati po yung nasa langit, di ba, Filipos 2, 9 hanggang 12. Luluhod ang lahat ng tuhod, langit, lupa, ilalim ng lupa, magsasaysay ang bawat dila na si Kristo ang Panginoon sa ikalulugod ng Diyos Ama, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So ganun mag-worship sa Catholic pag mapunta kayo sa Catholic. Kaisa ng anghel at ang mga banal. 'Di ba? O kung paano sila nag-worship, kaisa namin sila. Pumupunta kami sa Mount Zion. Anong Mount Zion? Dinadala kami ng Diyos doon, kaisa ng mga anghel at ng mga banal sa langit. Kasi kami yung mga dayuhan lang dito sa mundong ito. Yun ang sense ng Catholic Church. 'Di ba? So, baka gusto mo na magtanong, Pastor po. Baka mapahaba. Ganito bro, salamat bro ah. Actually, sabi ng iba, natameme daw ako, natahimik daw ako. Actually po mga kapatid, binigyan ko po ng pagkakataon si kapatid natin na si Catholic Faith Defender na matapos yung pagsasalita. Bago po ako magsasalita kasi kaya po pinatapos ko po siya. Bro, kasi based dun sa statement mo bro, 'di ba hindi mo kinote yung yung kinote mo din yung Matthew 16:18. And thou art Peter, and upon this rock I will build my church, di ba? And even the gate of hell shall not prevail against it. Tapos yung susi binigay kay Pedro. Yes. Ngayon, nililink mo based on your statement, nililink mo yung Roman Catholic Church na hindi lang siya dito panlupa kasi kinukunik mo siya sa pananambahan sa langit at sa mga anghel. Yes po. Yun yung pino-point out mo, di ba? Dun sa argumento mo. Opo. And then, so on and so forth. So, bali yun yung inaano mo na yung Roman Catholic Church. Kaya mo sinasabi na siya yung true Catholic Church. True Catholic Church. Kasi yung sa inyo, Iglesia Romana Iglesia Romana Apostolica, di ba? Yung ba yun? Ang tawag kasi sa Romana, bro, ang tawag yan, militant church. Pero pag sinabi kong Communion of the Saints, Catholic Church as a General Assembly in the Church of the yung sa Acts Firstborn. 91, yung katahalos. Hindi Psalms 91. Hindi Psalms 91. Ang binasa ko, Hindi bro, Psalms na Hebrews. Sabi ko Acts. Hindi nga Acts 91, hindi nga Acts 9:31. 9:31. Hindi siya Acts 9:31. Hebrews chapter 12 verse 21 to 22 pero to may 23. tanong ako sa iyo, bro. Kasi yung katahalos nakasulat din sa Acts 9:31, napakinggan ko rin yung kay Jared, meron din sa Hebrew. Ang tanong ko sa iyo, bro, same meaning po ba yun sa sa English? Actually, yung etymology yung kinukuha nila diyan. Yung etymology kasi, hindi kasi yan kataholos. Pag kinek mo talaga yan, kasi yung kataholos, lexical form yun ng Greek. Pero yung eksaktong term na nakasulat dun sa scriptures, katoles. Hindi siya kataholos. Yun yung, ang kinukuha kasi nila yung lexical. Punta kayo sa contextual ng Greek. Katoles. Kasi, ngayon, hindi kasi sinerch ko yun, bro Sinerch ko talaga And then yung kasi, yung kataholos, ang meaning, kataholos muna tayo kasi yun yung sinerch ko Yung kataholos kasi, the Greek phrase kataholos, tapos nakalagay siya,
din. It is the etymological root of the word Catholic, Yun. which translate idiomatically to universal. Yun yung, doon papunta din yun sa Acts 9:31, yung kataholos, bro. Hindi siya kataholos, Katoles. Katoles sa'yo. Mm-mm. Pero ang meaning niya sa etymological is word Catholic. Sa which etymology, means universal. Sa etymology, same siya ng Catholic talaga. Sa Kaya etymology, nga. So, ibig sabihin, pumunta tayo ng etymology, yung word na Catholic, same lang yung meaning. Universal. yes, universal. Okay, so ganito bro. So ibig sabihin, kung universal, hindi mo siya kinoconnect talaga specifically sa Roman Catholic Church. Kasi kung titignan natin dito, basahin natin, Hymeneon, Ecclesias, Catoles, Tes, Judeas, kay Galatias, kay Samarias. Ang dami, Kaya actually nga. lahat na to Hindi lang sa Okay, Roma to. So ibig sabihin, hindi siya specific only for the Roman Catholic Church. Yes, kasi yung Roman Catholic Church, pag inaral mo yan, ang tawag Founded diyan ay in Rome. militant, teka lang bro. Militant Church, pag tinignan mo yan sa Catechism of the Catholic Church, militant church, yung nasa langit naman, triumphant church. Kaya nga tama ka dun, yung triumphant, victorious, di ba? Yung Tapos triumphant- meron pa kaming ka-churchmate na tinatawag na sa church suffering, which is nasa purgatory. Oh, So, overall- mamaya na yung purgatory bo. Hindi, kasi overall, Catholic Church. Hindi siya yung Roman Catholic Church, ako yun, tsaka yung kaming nandito. Meron pa kaming tinatawag na Eastern Catholic. Yung Eastern Catholic, ito yung mga Eastern Orthodox na nakipag-unite sa Catholic Church, pero hindi sila Roma. Hindi bro, okay bro. Wait lang bro. Okay na? That's okay, bro. Ang gusto kong i-establish natin dito bro is yung Roman Catholic Church. Gusto ko lang i-clarify na hindi lang talaga yung word na Catoles or Catholic sa yung word na kataholos or yung terms na sinasabi mo sa etymology okay. Sige. is universal. So gusto mo specific, ang papatunayan ko lang muna, yung Catholic under with the Church. Pope. Gusto mo? Oo, Under with the Pope. yung Romana kasi yun sige. dyan ka nakaanib eh. Hindi kasi, Hindi. alam mo bro, oo. Sa kabuuan, kaanib talaga ako sa mga santo. Alam niyo yan, nanghingi kami ng prayers sa mga kala Mama Mary, Hindi sa bro, mga guardian angels. Excuse me bro. Itindigan mo bro na yung Roman Catholic Church not using Mary na as nagpe-pray kayo as saint. Kasi bro, when it comes to prayer, kami, direct yung prayer namin sa Ama, sa Panginoong Jesucristo. Pwede natin pag-usapan yan kung gusto kasi mo. bro, Pero specific Hindi, muna bro, tayo sa kasi bro, paksa. wait lang bro. Pumunta ka sa prayer kay Mary. Kasi about saints na prayer. Gusto ko lang din sabihin sa iyo na when we pray directly to the Father with the help of the Holy Spirit using the name of the Lord Jesus Christ. So kung yun ang pagbabasihan mo para sabihin na you are the true church, kami din, pwede rin namin pagbasihan yung prayer namin using the name of the Father, declaring Father and using the name of Jesus with the help of the Holy Spirit. Yung Kung doon mga po babagsak yung yung mga kamiyembro nyo ba, pastor, nanghihingi ba, pinagpe-pray nyo ba sila? Nanghihingi ba sila ng prayer? Of Bakit hindi sila dumirekta na lang sa Ama? Bakit dumadaan pa sa inyo? Hindi, ganito bro. Oh, Wait lang, ganun bro. din yung sa amin. Dumadaan Hindi, bro. din, taga lang Kasi muna. bro, excuse me bro. Kasi nawawala tayo sa topic bro eh. Ikaw may gusto niyan. Hindi. Sabi ikaw mo, gusto mo nagbanggit- prayer. Hindi. Ikaw nagbanggit lang prayer kay Mary. Kaya nga, sakyan ko. Ang Hindi, tanong ako ko, sumakay sa'yo. ang tanong ko, bakit kailangan... Hindi bro, excuse nyo- me bro. Excuse me bro, kasi wag mo kong ilihis bro. Hindi, Ang alam mo, topic- ikaw may gusto niyan. Hindi bro, kasi ikaw nag-open ng prayer regarding kay Mary. Oh. Ikaw nag-umpisa, sinundan Yes. kita eh. Wag mo akong i-blame. Okay Biniblame lang. mo ako eh. Pero, ikaw nag-umpisa ang eh. question ko, kahit ako pa nagumpisa, bakit Hindi, sinasabi bro. mo na may direkta lang kayo? Excuse me bro, excuse Pero, me bro. Hindi bro, pwede ang ako usapan magsalita? natin bro, ang usapan natin, titindigan mo na ang Catholic Church ang totoo. Oh, balik tayo. Yun ang usapan eh. Huwag kang lumayo doon. Okay lang. Kasi binanggit gusto mo mo, specific, under with the Pope, gusto mo, o babasahin ko, Roma 16, talatang 20 hanggang 23. Meron dyan, Roman Catholic Church. Saan? Babasahin ko Saan dito? Babasahin ko rin. Sa Roma. Romanos. 16:20.
20, 20, 19, 20, 20 hanggang 23. O Romans 16, 19, 20 hanggang 23. Sundan kita. Sa Roma ha? Pupunta ako sa 16 Greek. Chapter 16. 16, chapter 16, Verse verse 19 to 23. Direct ako na sa 23 para mabasa mo na Sige. kagad yung salitang Catholic doon. 19. Kasi, pero disclaimer ha, ang paninindigan talaga ng Catholic Church, pag sinabing Catholic Church, heaven and earth, kasama pa purgatory, yan. Pero kung gusto nyo lang ng specific talaga under with the Pope, talagang iyan lang yung kaya nyong tutulan na sa ngayon, sakyan pa rin natin yan. Hindi bro, kasi Basahin natin. Bro, excuse Apes, me bro. Tesay, Homas. Bro, excuse me po. Babasa, ano Bro, yun? excuse me bro. Kasi kung gagamitin mo yung connection about sa heaven, pwede ko rin gamitin yun to stand in my faith. Pares tayo nakakonect doon eh. Hindi ka naman lumalapit kay Santa Maria, ba't mo Hindi gagamitin? talaga, Pastor? hindi talaga. Di Because ka kasali doon, Pastor. Ay, mali yung claim mo. Lumalapit Kasi- ka ba sa mga kala Santa Maria? Nasa Hindi, langit kay ka? Jesus ako lumalapit. Oh, 1 Peter hindi pala kayo 2:5. lumapit kay Santa Maria. 1 Peter 2:5 ang nakalagay, may isang tagapamagitan sa Nabasa Diyos mo at yung sa one? tao. Nilaktawan mo yung Ang one, si Pastor? Kristo Jesus. Pastor, yung 1, nilaktawan mo. Juan Yung ano? verse 1. Basahin ko nga yung verse 1. Babasahin ko na kasi yung Roma. Balik Hindi, ulit basahin tayo mo sa na yung Roma, basahin mo na. Hindi, bunda muna tayo sa verse 1. KJB. Ang binasa mo kasi, verse 5. Basahin mo din yung verse 1 kasi, Pastor. Sige. Para makita mo yung intercession dyan. O sige. 1 Basahin ko, Peter. I 1 exhort- Peter, chapter 2. I exhort. Dapat buo kasi pag magbasa. O sige, I basahin exhort, mo. therefore, first of all, that supplication, prayers, intercession, and a giving of thanks be made for all men. O be made Oh. for all men. Men, all. O, Lahat ng tao. be made Panta. for all men. Sa Tagalog, basahin ko. Okay lang? Basahin ko sa Tagalog for the sake of viewers. KJB, ayaw mo? O sige, Tagalog. Meron ako, wag ka tumawa kasi... Sorry. Kasi English. Bro, kasi bro, KJB normal to lang naman, eh. bro. Normal din naman basahin yung Tagalog. Sige, Kahit Tagalog. Bisaya Okay nga. lang. Kanina yung kausap ko Bisaya, nagbisaya din ako. Sige po. Okay lang po. Sige, Tagalog muna tayo, guys. Basahin ko sa Tagalog. Basahin niyo po sa Tagalog. Una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, Yun! mamagitan at Oh. magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga Tao. tao. Si Santa Maria po ba tao? Hindi. Sino ang mamamagitan na sinabi sa Bible na malinaw? Sa verse 1, sino yung mamamagitan dyan? Hindi, o kaya nga, may ang sabi, sino bang tao ang sinabi sa Bible? Sino mamamagitan sa verse 1? Oh, mga tao. Sinabi Sinong ba tao Diyos ang yung binanggit sa mamagitan verse dyan, 5? Diyos? Sinong tao ang binanggit sa verse 5? Ang sinabing tao sa verse 5, lahat ng tao. Hindi. Hindi. Basahin ko O, lahat basahin ng mo verse tao. 5. Ako babasa, Verse gusto mo? Verse 5, sige. Babasahin ko, lahat ng tao. basahin mo. Lahat ng tao na mamamagitan sa verse 1. Sa verse 5, yung mediator dyan, iba kasing intercession sa mediator, tinagalog mo kasi pastor. Pag intercession sa lahat ng tao yon, sa lahat ng mali tao, ka. Mali ka kasi mamagitan nga, binanggit nga eh. Mediator, intercessors, yung mamagitan. intercessions dyan, singular o plural? Tingnan mo. Yung intercessions na binanggit. Intercessors sa verse 1, pastor. O kaya nga, mamagitan sa Tagalog. Ilan, yun? Plural, singular? Yung plural o singular? Hindi Oo. kasi, sino ba ang binigay na mamagitan? Hindi bro, pumunta ka sa Bible Question. kung sino ang binigay na tagapamagitan. Iba yung tagapamagitan na mediator, iba yung intercession. Saan mababasa na si Maria binanggit sa verse 1? Binanggit siya sa verse 1, hindi na kailangan isa-isahin yan kasi madami yan. Ay, madami. Pagbabanggitin Kasi lahat isisingit yan, mo yung- makinig ka muna. Hindi. Hindi na ako nakapagpaliwanag. Isisingit mo yung ribultong lahat. Kailangan kong pastor magpaliwanag. Sige, hindi pa ako- paliwanag ka. Kasi Paliwanag ka. kung ilalagay ko lahat ng pangalan dito yung all men, lahat ng pangalan, ginawa mong consensus yung Bible, pastor. O sige, paliwanag ka, sige. O ang paliwanag dito, basahin ko, I exhort therefore first of all that supplications, prayers, intercessions. Pag binasa mo sa Tagalog yan, plural yan. Maraming tao ang mamamagitan yan. Kahit yung ibang pastor alam yan. O, basahin ko Tagalog. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin
ang mga paghiling, ang mga panalangin, ang mga pamamagitan, madami, plural, sa lahat ng mga tao. Hindi ito specific kay Jesus Christ. Ang kay Jesus Christ, nasa verse 5, mediator naman ang tawag doon. Iba naman yung intercession sa mediator. Tingnan mo sa King James Version, magkaiba yung term na ginamit para magkaroon ng distinction. So, ibig mo sabihin, magpe-pray ka kay Mary. Pamagitan. Kay Mary, mamagitan sa'yo. Mamamagitan si Mary. Yes, Para sa tama. prayer mo. Sa presyo. Kagaya ng ginagawa nyo, Pastor, na mamagitan ka sa mga miyembro mo. So, ibig mo sabihin, yun yung pamamaraan mo para masabi na connected kayo sa heaven dahil kay Mary na nagpray ka. Connected sila. Ikaw, kaya nga, nakakonect ka sa heaven through Mary. Kay Jesus Christ specific, hindi pwede sa Father. Hindi nga kay Mary nga binanggit mo Kaya nga, kanina. kay Mary, may ko-connect niya ako kay Jesus Christ, hindi pwede sa Father. Kay Jesus Christ lang, kagaya dun sa Ibig mo John 2:4. sabihin, tatawag ka kay Mary para maikonik ka kay Jesus, tapos si Jesus naman, iko-connect si Mary, at saka ikaw dun sa Ama. Tama ka dyan, Mr. Pastor po. Babasahin ko na lang ulit. Una sa lahat, kagaya na ginagawa nyo, pag meron kayong mga miyembro na gusto nyong i-connect sa Diyos, ginagawa nyo ba? Direct ka ba? Hindi ka naman pwede, Pastor, dumirekta sa Father. Kunyari, Pastor, sasabihin ko, Pastor, ipag-pray mo nga yung bukasyon ko, yung mga ganito-ganito. Diba may prayer request kayo, alam ko yan, sumasama ako sa mga Bibles. Pwede ka bang dumirekta sa Ama na hindi ka dadaan kay Kristo? Hindi, kasi may anturo na. ganun yun, Hindi, Pastor. ganito bro. Kasi ganito bro. Alam mo ba Malinaw yung yung Our plural. Father na prayer? Kabisado ko yan, Pastor. In-expand kabisado yan ng ko rin Catechism yun. of the Catholic Church at O sige dinadasal nga ka bro, din. i-recite mo nga po bro. Luke 11. Punta ka ng Luke 11:1. Mali yung verse. Mas maganda dito sa Matthew 6. Sa, hindi Pastor. Matthew Tama, Matthew 6. Gusto mo Hindi explain bro, ko, kasi Pastor? bro, iniiwasan mo yung Luke Matthew 11 6, kasi babasahin ko. Luke 11, ayaw mo? Mas prepared ko to kasi dito Ako yung... mamaya, Luke 11 babasahin ko. Basahin mo Matthew 6. Pwede naman Luke 11 Wala O namang sige, problema. basahin mo Luke 11. Okay, Luke 11, anong chapter, anong verse? Beginning verse 1. Sige. Sabi dito, asan niya, ito, our Father. Kasi doon No. sa verse 2. Sabi Verse dito, 1, verse 1. Umpisahan mo verse 1. sabi dito, and it came to pass that as he was praying in a certain place, one of his disciples said unto him, Lord, teach us pray. As Ano sabi doon? Lord? teach us pray How? to pray. Okay. Teach us to pray, hindi sinabi Teach how us to pray. Teach us Sabi, to pray. Panginoon, turuan nyo kaming manalangin. Yes, O sige, tama. tuloy mo. Sino ang tinanong na doon na magtuturo? Babasahin natin dito. Siyempre, si Sino ang Kristo. Si Kristo. Okay, tuloy Lord mo. nga eh. Ikaw Okay, talaga, tuloy mo. Pastor, eh. Sige. Sige, tuloy mo. Said unto him, Lord, teach us to pray. Lord, yan lang naman mga apostol Oo, teach yan. us to pray, Lord. Si Jesus ang magtuturo. Yes. Oh, Babasahin ko sige, dito. tuloy mo. And he said unto them, when ye are praying, say, Our Father, who art in Kanino heaven. tatawag? Sino ang hallowed be thy katatawagan? Yung Ama, kasi nakay Kristo na sila. Kaya disipulo na sila ni Kristo, kaya pwede na nilang tawagin yung Ama. Kung So hindi sila ikaw, hindi disciple ka pa ni Jesus disipulo Christ. ni Kristo. Hindi ka pa disipulo ni Kristo. Makinig ka. Hindi naman Hindi, sinundan nangangahulugan. lang kita. Sinundan Teka lang muna, kita. makinig ka, sasagutin ko. Oh. Hindi naman nangangahulugan na hindi na namin dadasalin yung Our Father. Actually, kahit nga yung mga kamiyembro namin sa lupa, kagaya ng ginagawa nyo, pwede ko rin sabihin, bro, ipanalangin mo ko sa Diyos. Hindi nangangahulugan na hinalabag na nila yung Our Father. O kanya ikaw, sinabi sa'yo ng miyembro mo, Pastor, ipag-pray mo nga ako. Ibig sabihin, nalabag na nung kamiyembro mo yung Our Father kasi hindi siya dumirekta sa Our Father, dumirekta siya sa'yo. Ganun ba yung logic doon? Ganito kasi, Ganun ba bro. yun? Ikaw nagpe-pray ka explain kay- ko yung Our pwede, Father. Bro, excuse me bro, pwede po magtanong? Dinadasal nyo ba yung Our Father? Opo. Eksakto? Nakasulat, Opo. Our Father? Opo. Ano yung ginagawa nyo? Personal God o our? Our Father. Hindi kayo personal God and Savior? Ama namin. Hindi nyo sinasabi personal God and Savior? Mali yun. Para O sa yung akin. sinabing hallowed be thy name, anong ibig sabihin yan? Hallowed be thy Ama name. namin, sumara sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa Ano amin ibig ang sabihin ng kaharian mo. ngalan? Ngalan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun?
Ano ba, mayroon pa bang ibig sabihin iba ang ngalan ng Diyos? O pag Hindi, bro. sinabing ngalan, Hindi bro, wait lang bro. Ako na Tatanungin sasagot. kita kasi nagpe-pray ka kay Mary. Paano ka mag-pray kay Mary? actually, pwede ako mag-pray kay Mary, pwede din akong magdasal ng Our Father, kagaya ng ginagawa Hindi ng bro, kagyembro mo. yung na Our magdadasal. Father bro, i-disregard mo. Kasi Hindi sabi ko mo i-disregard nagpe-pray ka to kay kasi- Mary. Hindi, yung prayer mo kay Mary ang Yung gusto ko prayer kay malaman. Mary, dito yan sa sa 1 Timothy. Binasa mo kanina, nilaktawan mo. Pwede ba sampulan mo kami ng prayer mo kay Mary? Mapakinggan namin kung paano. Pakinggan mo ha. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tinagal ko na para may thrill yung Ginoo. Ma-explain ko na rin. Rosary. Rosary, syempre. Oo, alam ko din yan. Kabisado ko din yan. So, Pati yung Apostle ano Creed. ibig sabihin ng hail sa Greek? Bro, wag mo na ako dalhin sa Greek ng hell, bro. Kasi... Sabi mo, dinadasal mo, Greek yan. Oo, dinadasal ko lang kasi tinuro sa akin ng tiyahin ko kasi devoted Catholic. Tagalog Biblical alam ba yun, ko. Pastor? Biblical ba yun? Yung Tagalog dinadasal alam mo ko, dati? sabi doon, Aba, Ginoong Maria. Hindi, tinatanong ko, biblical ba yan, Pastor? Yung salita na yan, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Tapos? Biblical ba yan? Tinatanong ko po, biblical po ba yan? Ituloy mo, pakinggan ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you Blessed among are- women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Tama. Holy Mary, Mother of God, pray for Mother of us. God, pray for us. Sinners now, at they are pardoned. Amen. Tama. Anong sabi? Pray for pray us. for us. At Ibig sabihin, ipanalangin mo kami. Yung ipanalangin mo kami, pwede mo bang sabihin sa Diyos yun? Na. Sasabihin mo sa Diyos, ipanalangin mo kami. Pwede mo bang sabihin sa Diyos yun? Bakit hinihiling mo pa si Mary na ipanalangin ka? Ikaw na nga nagbibigkas mismo. Hindi mo pa pwede diretso sa Diyos yun? Bakit Ikaw hindi nag-pray ka kay Mary, napakinggan ka na ng Diyos kakaulit-ulit mo nun eh. Bakit hindi mo yan tinanong, Pastor, nung nanghingi rin sa'yo ng prayers, yung mga miyembro mo? Dapat sinabi mo sa pastor mo. Kasi buhay pa naman ako, tsaka sinabi naman sa So, Bible. Eto. patay na si Mary, patay na. Hindi, wait lang. May babasahin ako sa'yo, Santiago chapter 5. Santiago chapter 5. Nawala tayo sa topic natin eh. Santiago Napunta tayo sa 5. prayer eh. Sure ka, Pastor? Punta tayo dyan? Ikaw may gusto niyan, ha? Ikaw ang ama, no? Oo, punta tayo Santiago chapter sige. 5. Kasi sabi mo bakit napunta ako sa prayer, bakit nagpapapray yung mga nasa church eh. Nawala tayo sa topic, bro. Sige lang, okay lang. Hindi, balik tayo sa topic after neto. Sige na, tuloy natin to. Okay naman sa mga Pagkatapos nakikinig. neto, balik tayo sa topic. Punta tayo niya yung sa Santiago 5. Sige, Pastor. Sa Santiago 5, ito tanong ko sa'yo. Sa Santiago 5, gumagamit ba kayo ng holy oil? Wait lang. Wait Pastor? lang, bro. Kasi may kumover sa TikTok ko, may lumabas. Basahin muna natin. Hindi, tinatanong ko, gumagamit ba kayo ng holy oil? Basahin muna para alam ng mga nanonood. Ikaw alam mo na yung nanonood, hindi pa lahat. Sige Babasa po. mo muna. Basahin po. Opo. Okay, sige. Basahin ko. Matthew 5, verse... To. Matthew 5, sabi mo, Santiago 5. Matthew 5, Santiago 5. Nasa so, Santiago ako, sige. bro. Nasa Okay po, Santiago okay po. ako. Okay. Santiago 5, beginning verse 13. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Anong sabi pag may paghihirap? Manalangin siya. Nagagalik ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? May nagkakasakit sa inyo, bro? Yung mga nagpapapray sa amin, minsan mga may sakit. Tama. Sabi, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang mga matatandang pinuno sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sunod, pagagalingin siya ng Diyos. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Yun. Tapos kaya nga ipagtapat ninyo ang inyong mga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ginagawa niyo yan, Pastor? Opo. Basahin ko ulit, ha? Oh, yung Basahin question ko. mo, nagpapahid Ito na. ng langis? Hindi ba pwede magpahid ng langis? So, may pinapahidang kang langis? Meron.
Ang tawag doon, anointing of the sick sa Catholic. Ayun ang tawag. Mali ba doon. yun? Mali ba yun? Hindi, natanong ko, nagpapahid ba kayo ng langis? Oo. Anong tawag doon? Sa sacrament. Sacrament Anong yan. titoy? May sacrament ba kayo? Yung sacrament ba sa inyo Ay, nakakapagligtas? wala kaming sakramento. Hindi namin inaano yung sakramento. Walang Turo nyo sakramento. yan. Turo nyo yan. Ano yung Tagalog term ng sakramento? Tagalogin mo. Banal na gawain yan. Banal na gawa. Hindi, hindi bro. Yung word na sakramento bro, ina-apply nyo bro, base sa ginagawa nyo. Sakramento. Sa amin kasi, hindi namin kinukonsider yung gawain nyo as applicable sa Bible. So, ginagawa namin yan, Pastor, kasi meron kami matatanda, yung mga pari namin, Hindi bro, at wait lang napapahid bro. sila ng banal na Okay langis na sa bro, may mga sige bro, sakit. ginagawa nyo yan bro. Ngayon, hindi kami bro. Teka muna, Pastor, ako naman. Hindi kami magpapapahid ng banal na langis kay Santa Maria, Pastor, kasi nasa langit na siya. Ang ginagawa sa mga nasa langit, bro, hindi namin sinasabi na patay sila, Pastor, kagaya na sinabi mo. Bagkos ang sabi po dito sa KJV, basahin ko yung KJV. Paborito niyong translation tayo dito. Buhay sila, Pastor, kasi lalapitan nga eh. Sa pagpapahid ng langis, pare talaga yan, matatanda nga eh. Sabi, Hindi basahin bro, ko okay na. O sige bro, okay But na ako ye, dyan bro. babasahin ko Hindi, po. bro, But okay na ye ako. are come, kayo'y lumapit, unto the Mount Zion, unto the city of Hindi, the bro, living God. excuse me bro. The Okay na heavenly po ako dyan bro. Okay na ako dyan. Balik tayo, napatunayan mo ang Roman Catholic Church ang totoo. Nalayo tayo eh. Ikaw may gusto niya, Pastor. Hindi, Babasahin ko na nga sinundan kita. So Dinala yung mo ako Santiago doon. 5, Pastor, meron din kami niyan, pero hindi namin niya Hindi, ginagawa kay wag na Santa yan, bro. Maria, Pastor. Wag na yan bro, okay na ako dyan bro. Okay ka na doon? Oo, okay na ako dyan. Okay. Ang pag-usapan natin na ang totoo ang Roman Catholic Church kasi nalayo tayo eh. Balik tayo sa topic. Totoo ba ang Roman Catholic Oo. Church? Yes. Opo. Kasi hindi lang kasi nila napansin na Catholic Church din yung term na ginamit sa Roma na madalas gamitin yan. Actually, sa lahat yan eh. Babasahin kasi ko. nga, yung Catholic na term sa etymology, universal. Yung sa Basta inyo, babasahin ko. Romana. Hindi Catholic, hindi Romana lang, Iglesia Catholica Romana. O kaya nga, Putol. Iglesia Catholica Romana. Iba naman yung Catholic lang kasi yung sa etymology na Kataholos kasi universal yon. Universal, kaya nga buhay si Santa Maria kasi universal nga yung Hindi, church. kaya nga bro, pero i-prove mo nga na yung Iglesia Catholica Romana, wag yung Kataholos or yung sa etymology na universal. Catoles. Ang depensahan mo mismo yung sarili nyo na apostolika. Kasama naman namin, which is yun talaga yung ng mga doctors pag sinabing Catholic Church. So ibig sabihin, yung Iglesia Catholica Romana, idinidikit mo dun sa Kataholos na etymology na Katoles, tapos ikuno-connect mo sa makalangit na gawain. Catholic nga, Pastor eh. Pag sinabing Catholic, universal. Ano ba yung kaya nga universe? bro, yung pamamaraan mo ng So, depensa, babasahin ko iba. na, Roma? Iba Babasahin ko yung na. Oo, first time kong naka-encounter ng ganyang Nasa depensa katikisim na yan, katulad Pastor. sa'yo. Nasa katikisim yan. Unlike, First time mo bang ganyan yung argument na hindi heaven kasi and bro, earth? ang layo bro ng argumento mo eh. Hindi, nasa katikisim yan, Pastor. O kaya nga kung nasa katikisiman Diba bro. gusto mo yung official na doktrina? Hindi bro, kasi bro, actually bro, kasi ganito bro. Ano ba talaga? Gusto mo yung official o pang beginner na CFD na laganap? Bro, sorry bro, no, pero kung pinapanood ko si Jared bro, pinapanood ko si Tinuturuan ko Darwin. si Jared eh. Ha? Tinuturuan ko din yung si Jared. De bro, sa totoo lang bro, pinapanood ko si Reverend Darwin Gitgano. Kilala ko ni Wendell Father, Talibong, spiritual sino mas director. mahusay sa inyo? Bro, Ni Reverend Darwin. spiritual advisor namin yon si Father Darwin. Kaya nga, ang argumento ni Reverend Darwin Gitgano malayo sa argumento mo. Hindi, spiritual advisor namin yon bro. Kaya nga, wala naman Hindi ako malayo bro na- kasi katikisim yun. Kaya nga, kasi tumatayo si Reverend Darwin Gitgano sa debate, si Jared at saka si Wendell. at saka Saan si yung Jan- sinabi niya na yung iglesia dahil totoo kasi laganap? Anong clip? Wala naman Hindi, sinabing bro. ganyan. Hindi bro, kasi yung depensa mo bro, sabi nga kanina, inantok na yung iba, naglib na yung iba sa kasi boring daw yung depensa mo. Boring daw. Oo, sabi ng mga nanonood, naglib yung iba kanina. Kasi nga yung depensa mo bro, halos di nila maintindihan. Ba't hindi mo na lang Hindi bro, puntahan yung depensa ko? Ba't papababain mo ko sa Roman Catholic? ang argument ko, Catholic Church na. kaya nga Papababain mo bro, ko sa kung Roman ganun ang Catholic. depensa mo, tapos ganun din ang Sige, gagamitin ko. papabain natin. Roman Catholic gusto niya. O, dito sa Oo, Roma. hindi bro, kasi bro,
yung argumento mo, yung premise mo, pwede ko rin po yun gamitin and ililink ko din po yung church dito sa heaven, gawain sa langit, tapos ilink ko din Paano sa... mo i-link? Di ka naman nagdadasal kay Santa Maria doon, tsaka sa mga Bakit anghel doon. sino bang mas mataas? Si Jesus, si Santa Maria? Mas mataas ang Diyos, pero ang gusto ng Diyos, pag pupunta ka sa langit, kasama mo mga anghel at mga banal. Babasahin ko. O bakit? Gusto mo? Sino nagsabi sa iyo hindi ko kasama mga anghel at mga banal? Sabi mo patay na, kakasabi mo lang kanina, Hindi pastor. sabi sa Bible Sabi mo kanina, pastor, makinig ka. patay na. Ay mali ka. Ang tao namatay, muling mabubuhay, yung may pananampalataya. Ay, di pagbalik pwede ni ako Kristo, manghingi ng... Si Santa Maria, buhay o patay? Patay siya ngayon, muling mabubuhay. Kailan? Pagbalik ni Kristo. Pagbalik pa ni Kristo, saan nakasulat na yung mga namatay? Doon palang mabubuhay pagbalik ni Kristo yung Sabi kaluluwa. sa Bible. Yung Search kaluluwa ha, natin. pastor, yung kaluluwa, hindi yung katawan lang. Hindi ko tinatanong yung katawan. Nasaan yung kaluluwa ngayon? Nasa langit, pastor. Eh, Paano mo nasabi? Saan sa Bible mababasa? basahin ko na lang. Kanina ko pa binamasa. Sige, basahin mo. Sabi dito, but ye are come, kayo'y lumapit. Hindi sinabing patay na sila. Saan lalapit? Direct to God? Hindi. Unto the Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable company of angels, to the general assembly and the church of the firstborn, and to the Spirit, Spirit of just men made perfect. O kasama pa nga si Kristo eh. And to the Jesus, the mediator of the new covenant. O hindi kontra. Yung paglapit sa Tanungin mga... kita, sabi nino, lagot daw ako. Tanungin kita, yung espiritu kaluluwa, isa lang? Yes, kasi yung kaluluwa natin, espiritu yun. Kung ang kaluluwa mo hindi espiritu, ay patay talaga yun. Baka Saan mo espiritu nabasa ng- na ang kaluluwa nasa langit, exact word sa Bible? Na Ang umakyat? kaluluwa? Ito, espiritu na sinabi ko dito. Hindi. Sa Bible, may babasahin naman ako sa iyo, ako naman magbabasa. Soul, gusto mo? Pwede Hindi, ako naman. naman magbabasa. Okay lang? Itong Basahin binasa ko, ko, hindi mo na ito pupuntahan. Wala na Hindi, to. pinuntahan ko nga O nabanggit sige. yung espiritu eh. Ano yung espiritu dyan ng mga tao? Hindi, basahin Buhay ko dito, patay. may babasahin ako sa iyo. O, di hindi sa'yo mo nga yung espiritu. pinuntahan. May babasahin muna ako, kabisado ko. Ecclesiastes 12:7. Yung espiritu babalik sa Diyos, yung katawang lupa babalik sa lupa na pinanggalingan. Ecclesiastes 12:7. May babasahin ako sa iyo sa Hebrew chapter 4 verse 12. Babasahin ko sa iyo. Tagalog, King KJV. Okay. Babasahin ko sa iyo. Sige po. Hebrew 4:12. Pwede mong sundan. Hebrew chapter 4 verse 12. Sabi dito, Hebrew 4:12. English muna, KJV. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intents of the heart. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ano ang salita ng Diyos? Buhay. At mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ang espiritu at kaluluwa, according to the Bible, magkahiwalay, hindi iisa. Sinabi dyan, magkaiba o pinaghiwalay. Basahin mo. Kasi Magkahiwalay, ganito yan, basahin pastor. Yung principle ng soul at saka spirit, magkaiba talaga ang principle niyan. Ay, hindi. Magkahiwalay kang sabi. Di pa ako tapos eh. Oh. Sa principle, magkaiba talaga yan. Yung anima, yung soul, yun yung principle of life. Hindi, ibig sabihin, tutol ka dito na magkahiwalay sila. Makinig ka muna kasi para makita mo yung distinction ng dalawa sa Catholic Church. Saan babasahin yung sinasabi mo? Hindi, explain ko yung meaning, yung principle ng soul. Basahin mo. Huwag mo explain. Basahin mo. O, babasahin natin ha. Sige. Naniniwala ka ba sa 73 books? Wisdom? Hindi. 19? Sabi mo Yun kanina, lang. Wisdom. hindi totoong nakasulat 73, hindi rin 66. Di ako naniniwala sa 73. Oo. Ay, ang problema, hindi ka pala naniniwala sa 73 books. So, nakasulat yun sa wisdom. Wala. Sige, basahin mo nga kung talagang tanong. meron doon. Mabasahin ko. Sige, basahin mo kung talagang meron. Wisdom 14:90. Pag nabasa ko, tatanggapin mo.
Hindi, basahin mo lang. Baka kasi nagpapalusot ka lang kasi alam mo, di ko tinatanggap Public yun. to. Paano ko O, magpapalusot basahin mo, sige, kaya basahin naman? mo, basahin mo. Tingnan natin. Wisdom 14 talatang 19. Tingnan natin ha. Wisdom, tingnan natin. Pero di ko tinatanggap yung box na yan. Gusto ko lang malaman kung Nonsense din totoo. pala. Oh, Di- tingnan di ko naman- lang, tingnan ko lang kung di ka nagsisinungaling. Gagawin mo pa ako arguments mo lang sinungaling, pastor. Oh, tingnan natin. Ano yung sa Tagalog yung wisdom na ano, karunungan? Hindi, ano na lang, basahin ko na lang, English na lang. Wisdom ano? Wisdom ano? Wisdom 14:19, I think. Wisdom 14, tapos 19. Teka. Sige. Kasi on the spot naman to eh. Matagal ko nang Okay, hindi pares mabasa naman pa. tayo on the spot eh. So, wait. Wisdom books. Ito. Basahin natin ha. O sige. Okay. 19. Hindi siya 19. O sige, search mo muna. I-search mo, okay lang yan. I-search mo, okay lang. Wisdom. Okay. 9. Hindi. Sige, i-search mo bro, i-search mo, okay lang. Okay lang mag-search ka. May babasahin pa ako sa'yo eh. Unang Thessalonians 5:23. Ano? Hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan, ano ba yan, yung babasahin mo, yung tinatawag na, Hindi, basahin mo muna yung sa'yo. Kung saan yung sinabi mo na ang espiritu at saka kaluluwa isa lang. nasa wisdom books. Asaan yun dun banda? 16:14 or hindi 16:14. Seven hindi. 9 O sige, search mo. 14. Hintayin ka namin, sige. 1 Thessalonians 5:23. May babasahin pa ako. 1 Thessalonians 5:20, pastor, hindi naman yan ano. Hindi, Hindi yan- basta. Hindi, bro. Akin to eh. Hindi, Akin to eh. ang tanong ko sa'yo, ano ba yung interpretation niya? Creation ba ng tao yan? Hindi, bro. Wag muna ako, bro. Ikaw basahin mo yung sayo yung intindihin mo. Ako alam ko yung babasahin ko. Pwede Basahin ko mo bang, yung sayo. pwede ba ako magtanong diyan? Sa babasahin mo? Pwede ka magtanong dito, pwede ka magtanong. Basahin mo yung sinabi mo na magkahiwalay ang kaluluwa at espiritu. Hindi dyan magkahiwalay, same. Same. Sige. Diyan sa book na sinabi mo, basahin mo. Hanapin mo, i-search mo, hintayin ko. Wisdom books. 1914, 1419, wait. Sige. Wala, 1419. Okay, teka. Ayun, 1511 pala, pambihira. Oh, Wisdom 15:11. Sa Tagalog, ano yan? Tagalog. Hindi English ba na lang. mo ko tawanan? Huwag mo English ko na lang. tawanan. Ha? Huwag mo ko English tawanan maganda. yung Tagalog gusto ko. Mamaya, Bisaya. Marunong ka Diyan, magbisaya? marunong nag-aaral pa ako magbisaya. Marunong ka 1511. magbicol? O tatao ka magbicol? Tatao ako, magtaram ki Bicol. 1511, Kung Bicol lang pastor. itaram ko sa imo, kahit hindi ka sa kuya, dahil ka Babasahin ko na lang. Oh. Babasahin ko Tagalog. MBB na may 1519, basahin mo sa Tagalog, search ko sa 1519. English. Babasahin ko sa Tagalog. Oh, search ko sa English. 1511, pastor. O sabi dito, sapagkat 15:11. hindi niya ikinakaila ang Diyos na humugis. Ito ha. Oh, sige. Tingnan mo ha. Paglikha to, pastor. Paglikha. Kasi O sige, ang gusto ko tingnan mo. sana paglikha. Gusto ko lang malaman kung di ka nag-aano. Sige. Oh. Humugis sa kanya at nagbigay sa kanya ng kaluluwa, nagpapasigla. Oh. Equal, ang Diyos na nagkaloob sa kanya ng espiritong nagbibigay buhay equal. Ayan parehas lang. Ano? Oh, basahin ko dito. English. Because he never, sa English. Because he parehas never lang eh. came to know the God who shaped him. Hindi niya alam yung taong nag-ano sa kanya. Kabilang clay. Who breathed into him an active soul and a living spirit. Hindi nga, bakit bro?
Bro, yung binasa mo, bro, na di mo na kailangan basahin sa Wisdom 15:11. Ano? Tama. Nakasulat sa Genesis 1. Binasa mo Sabi lang kasi yun pastor dyan. eh. Oh, wait lang, bro. Basahin ko sa'yo, bro. Basahin mo ulit. Genesis 1, nakasulat. Ah, Basahin ko Genesis sa'yo. 1. Daw, basahin ko sa'yo, Genesis 1. Pero Dali. bro, hindi sinabi bro, na parehas lang sila. Nasa Soul and Genesis... Spirit. Ano yung Soul and Spirit? Nagbigay buhay. Ano Hindi. yun? Basahin mo ulit. Sa Genesis 1, bro. Binigyan, English. hiningihan sa ilong at naging buhay na kaluluwa. Ang tanong ko sa'yo, yung kaluluwa doon, finished substance o finished product Anong ng substance? tao? Bro, saan mababasa yung bro, yung substance o finished product sa Bible? Bro, ang in English ko lang. Hindi. Makinig ka, bro. Maliwanag ito, 1 Thessalonians 5:23. At pakabanal... Pastor, tanong ko yun, hindi yun Hindi, wait lang, babasahin. ito bro. Ito Tanong bro. yun. Verse pa ano, 1 Thessalonians 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong. Binanggit, kaluluwa, Tanong. espiritu at katawan. Tanong ko, creation ba yan? Anong creation ba yan? Paglikha, kagaya ng binasa ko sa Wisdom 15:11, paglikha. O kaya nga bro, sinabi nga na magkaiba sa Bible. Paglikha ba yan? Tatlo nga, magkahiwalay. Kaya tanong ko, Yung paglikha- binanggit mo sa sayon bro, espiritu lang. Tinatanong ko, Walang binanggit paglikha na ba yan? kaluluwa doon. Hanapin mo yung kaluluwang binanggit. Tinatanong ko kung paglikha yan o hindi. Ay, hindi. Oo. Yung kasi, Hindi balik pala tayo sa paglikha sayon, bro. Balik tayo sa sayon na ginamit mo. Sinundan ko lang yung sayon mo. Nilikha talaga yon. Bro, Hindi yung sa naman sayon... paglikha yung binasa mo. Hindi, kaya nga, ang Sa Wisdom pinag-uusapan... 15:11, magkaisa, paglikha pa yun, Hindi, creation. bro, yun, tapos bro. Soul and Ang Spirit parehas. pinag-uusapan natin yung binasa mo sa sayon. Hindi nabanggit yung Kaya nga, para kaluluwa rin, doon, Wisdom espiritu 15:11. lang. Yung sa sayon na binanggit mo, espiritu lang yung nabanggit, walang kaluluwa. Sa Revelation, alam mo yung mga kaluluwa doon. Ay, di bro. Sa sayon tayo, binanggit mo sayon eh. Sayon Sa nga, sayon kasi tayo nga, yung eh. sayon, no, may mga espiritu, which is yung espiritu sa Wisdom 15:11, parehas lang ng soul. Ay, hindi bro. Binasa mo kanina Ay, English. hindi eh. bro. Hindi bro. Sa Anong sayon basa mo tayo kanina? bro, Basahin mo espiritu ulit. lang yung binanggit doon. Yun ang ginamit mong Sa Wisdom, referensya ano eh. nakalagay? Wala. Sablay ka doon. Kasi sa binasa ko, magkaiba ang kaluluwa at saka espiritu. Kahit Hindi yung sinabi mga nanonood magkaiba. dito, alam nila eh. Sinabi ba dyan magkaiba? May nakasulat ba Oo magkaiba? nga. Di ba sa kanina binasa ko? Sa Hebrew? Anong Greek term yung magkaiba doon? Salitang Ay, hindi magkaiba. bro. Ang linaw-linaw na bro. Ang linaw na, sobrang linaw. Kaya nga di ba body, soul, and spirit? Body, soul, and spirit, hindi naman siya paglikha, pastor. Ay, hindi. Hindi bro. Sablay ka dun bro. O ngayon, sa langit, kaluluwa, gusto mo, babasahin ko. Ganito Kanina. bro. Hindi bro. Ito na, babasahin ko na. Hindi bro, yung Oo. sinabi mo kasi bro. Babasahin ko yung na. O sige, Ito na nga, anong pastor. book yan? Anong book yan? O, New Testament na, hindi na ako gamit sa 23, ayaw mo. O sige, Babasahin anong ko, ha? book sa New Testament? Pahayag. O sige. Kung gusto mo kasi soul, ayaw mo ng spirit. O sige. sige. Hindi kasi magkaiba nga yung soul at saka spirit. Sa amin, nga. same lang. Okay? Tuloy na natin to. At Sige. nakakita ako ng mga trono. At ang mga nakaupo doon ay nagbibigay nagbibigay karapatan humatol. Nakakita rin ako ng mga kaluluwa. Ayan ng mga taong pinugutan. Dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Ayan kaluluwa ng mga taong pinugutan nasa langit. Kaluluwa. Basahin mo. Kasi nga bro, nabinuhay na sila uli. Ang pinag-uusapan Kaluluwa natin nakalagay. kasi si Maria na Ito buhay. nga yun. Ay, hindi naman yan yung tinakal mo eh. Sinabi Ang mo tanong yun ko sa sa'yo, ano eh. Pastor, dito ba sa Pahayag 20, talatang 4, New Heavens and New Ang Earth na ba tanongin to? kita, ang pinag-uusapan natin kasi sabi mo si Maria buhay na. Yes, buhay nasa langit. Hindi ko sinabing nasa lupa. Bro, wala pang nakasulat na ganun sa Bible. Ito nga nakasulat nga. Ito pa, Pahayag 6.9. Basahin mo yung context. Tingnan natin yung context. Oh, Tingnan ko yung context. Anong pahayag yan? Sige, tingnan natin. Kanina ko pa kasi Ang layo na binasa. natin sa topic. Hindi, tingnan Pahayag ko. 24. 24, tingnan natin yung Mga context. patay na Sige. pero yung kaluluwa nasa langit. Tingnan natin yung context. Basahin Tingnan mo. natin.
Basahin natin. Sundan kita. Tingnan natin yung context, ha? Okay. Sige, at sige, sige. nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit. Anong ginagawa ng anghel? Nananaog mula sa langit. Na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Anong dala niya? Susi ng kalaliman at tanikala, great chain, sa kanyang kamay. Anong gagawin niya? At sinunggaban niya ang dragon. Sino yung dragon, bro, na sinunggaban dito, kung alam mo? Satanas. Okay. Ang matandang ahas, the dragon, the Ano old binabasa serpent. mo, pastor? Anong, ano yan? 20, beginning verse 1, kunin ko yung context. O sige, kunin mo context. Oh, there. At may susit at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon. Ginapos ng 1,000. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Anong magaganap? 1,000 taon lang yan, walang isa. Wala yan sa 1,000 Greek. taon. Libo, Pagkatapos 1,000 taon. nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Anong verse yung binanggit mo? 5? Tuloy natin. At nakakita ako ng mga kaluluwa, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Anong nakita niya? Oo, mga kaluluwa na nakaluklok. Ano pa? Tuloy. Sila'y pinagkalooban ng Humatol. Maghatol. Tuloy. at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga Pinatay. pinugutan ng ulo Oo. dahil, kaya nga, wala namang problema doon. Hindi pa na-resurrect, pinugutan pa lang. Hindi, wait Wala pa lang. resurrection. Nakakita ko ng mga, hindi pa tapos, para kasi Jared kakabasa Sige na, pa sige lang, na. nagtaas Oh, na ng bakit si kamay, Jared? nagsaya na. Wala pa nga Natutulog yung na yun context Wala Oh, pa sige. yung context. Tignan mo muna. Sige. Nag-boom ka kaagad para kasi Okay. Jared. Okay po, Tataas okay ng po. kamay. Yay, panalo na. Tapos ikakat yung video. Di na mapanood yung kasunod. Wala Ito, akong kita sa video dyan. Hindi, Sige. si Jared kilakat na hanggang pagtaas niya ng kamay, hanggang sige, panalo sige. Ito, tingnan mo. Panoorin mo mga video ni Jared. Pag nagtaas siya ng kamay, cut na yung video. Ito, Sige, tingnan sige. mo. Ang mga kaluluwa ang pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus. Oo. Kaya nga, pinugutan sila ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus. At dahil sa salita ng Diyos. Saan sila pinugutan ng ulo? Sa lupa. Sa lupa. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at kanilang kamay at sila'y nangagbuhay. O late Anong na sa nangyari? chronological, dinescribe muna yung mga mabubuhay bago buhayin. Ay, sinundan mo nga yung basa ko Oy, late na yung Nasusundan nabuhay mo ako? dyan. Ha? Late na yan sa baba. Yan ang sinasabi ko. Yung dun sa verse 5 pa lang, pinugutan pa lang. natin, context. Ang context niya, nasa pahayag sa 9. Yung pagkabuhay nasa baba talaga. Papunta sa second coming na yun. Wait lang. Dito mo ako dinala tapos jajump ka sa pahina sa, pahayag sa Yun nga yun. Ano ba? Binuhay na Hindi, ba? basahin ko muna. Basahin mo yung verse 5. Sa verse 5 ba? Basahin ko muna. At ang tanong sila'y ko sa'yo, Pastor. nangabuhay. Nangabuhay. At sila, yung pinugutan ng ulo kay Kristo, nangabuhay. Oo, late na nabuhay. nagsipagkabuhay. Oo, late at na nabuhay. Ha? Oh, late na. Doon na sa Anong late susunod na? na verse. Saan mababasa ang late na? Tinatanong ko, sa verse 5, binuhay na ba sa verse 5? Ano bang nauna, bro? Talata, verse 5 o verse 4? Nauna naman yung verse 5 dyan. Ay, yung ano, yung... O kaya, ano ba yung binasa ibig mo? sabihin, ang unang mangyayari, yung nakasulat sa verse 4, nabuhay muna sila bago umakyat sa langit. Hindi yung kaluluwa na nasa langit agad. Kasi nililigaw mo yung nanonood Mali. Hindi ko ang mali. Gusto mo mag-jump ako verse 5, ako. Kaya nga ayoko makipag-debate ng yes or no at saka may oras sa pagsagot kasi binabasa ko yung context. Asan ba yung sinabi mo? Verse 4, basahin mo. Verse Beginning 4. Basahin mo. Umpisan mo verse 1. Tingnan mo yung context. Anong sabi dito? Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan. Asan yung binuhay? Basahin tuloy mo. Asan Di yung mo pala binuhay? alam yan. Asan yung binuhay? Di, Anong basahin verse? mo. Di mo pala alam. Ang Tuloy mo tinatanong muna. ko, Pastor, makinig ka.
Oh. Sa verse 4, nakita yung kaluluwang binuhay. Ay, nakita yung kaluluwang pinatay. Oh. Nakita yung kaluluwang pinatay. Asang verse Nabuhay yung muna. binuhay? Tapos Asan yung verse na binuhay? Oh. Hindi, Asan yung tuloy verse mo na binuhay? Verse 4. Ay, hindi. Mali ba yung binasa Basahin ko na nga Basahin ulit, mo yung ah. verse 4. Basahin ko. Tuloy mo yung verse 4. Kinakap Basahin ko, mo eh. Pastor, basahin ko. mo. At Basahin mo nakita yung ko, verse ito na 4. nga, ito na, makinig ka muna. Oh. At nakita Tuloy mo ako yung ng... basa. O, sige. Muna, Pastor, teka muna. At nakita ako ng mga trono, nakaupo doon at binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinatay at pinugutan ng ulo dahil nagpatotoo kay Kristo. Binuhay na ba dito sa verse 4? Basahin mo. Pinuputol mo eh. May Ano Bible na ako una? eh. Di mo ako maloloko. May Bible ako. Kinakat mo eh. O, tuloy natin. Hindi pa naman Oh. binuhay sa verse 4 ah. Patay pa rin Hindi dito tuloy ah. mo. Ba't di mo tinutuloy? Hindi mo Nakita pa ko rin natuloy. ang Ayaw mga... mo. Tutuloy ko na. Basahin mo. Nakita ko na rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo. O patay ha? Pinugutan. O, Oh. sa lupa pinugutan. Oh, O, tuloy mo. nasa langit yung kaluluwa. Asan sinabi yung kaluluwa? Nasa langit agad. Nakita Sa ko verse rin 5 ang pa. mga kaluluwa ng mga taong pinugutan. Saan to, O kaya Pastor? nga, basahin mo Langit, muna. lupa. Basahin mo muna. Ay, mali yung interpretation mo, bro. Tinatanong ko, langit, lupa. Hindi, basahin mo muna kasi ituloy mo. Nakita ko Paano rin ang sila mga napunta kaluluwa ng ng mga taong langit? pinugutan dahil sa patotoo tungkol kay Jesus at nagpahayag ng mga salita ng Diyos. Oh, Hindi sila sumamba sa halimaw ng mga larawan ni tumanggap ng mga tatak. O. tuloy mo. O, dito na yung binuhay sa verse, dito sa baba pa. O kaya Binuhay nga, binuhay sila. O, dito pa sa baba. O kaya ano naman kung nasa Ano yung, baba? ano yung nasa taas? Ano yung nauna? Yung kaluluwa Hindi, na nasa sinabi langit ba o yung dito? pagkabuhay? Hindi, dito sa ibabaw, yung kaluluwa na pinugutan ng ulo, sinabi na ba na nasa langit? Sa verse 5 binanggit yun ah. Nasa langit sa verse 4 at nakita wala. ako, Sa verse babasahin 5. ko. O, babasahin ko. O sige. Nasa langit at nakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol at nakita ko rin ang mga kaluluwa. Ayan, nasa langit yan. Oh. Oh, nakita ko rin ang mga kaluluwa. Asan yung mga Tuloy mo trono? kasi. Yung 12 Hindi kasi, bro. Sorry bro pero hindi mo Tinatanong kasi ko, bro, Pastor, kinukuha yung context saan bro yung eh. trono? Saan yung trono? Hindi, Langit, bro. lupa. Nasa langit sila kasi Oo. binuhay nga sila. Eh, pinatay pa dito sa baba pa Hindi binuhay. nga, pinatay nga sila. Tapos Oo. pagkapatay, binuhay kaya napunta ng langit. Ang tinatanong ko, ano yung nauna? Yung pagpatay na nasa langit o binuhay? Nakakita ka na ba ng patay na hindi binuhay na nabuhay? Tinatanong ko sa'yo, ano na nauna? Yung pagkamatay na nasa No, langit syempre, yung kaluluwa nauna. o binuhay? Bro, hindi mo ba alam na kailangan mamatay muna tayo bago tayo mabuhay muli? Alam ko naman yan, makinig ka sa tanong ko, alin ang nauna? Yung mga kaluluwa na pinatay na nasa langit, tapos binuhay. Ano nauna? So ibig mo sabihin talaga, dinidiin Hindi mo mo na yung sinasagot. kaluluwa nasa langit. Eh, bro, kasi nga ganito nga, bro, binuhay nga sila. Kaya, bro, naniniwala ka ba sa glorified body? Nakasulat sa Corinthians? Maniniwala ko, hindi lang glorified body ang binabanggit, pati yung tinatawag na fugitive body, dalawa yan. Sorry bro. Kasi, Makinig ka muna bro, hindi pa nga ako tapos, dalawa yan. Isang maluwalhating katawan at isang katawang isinumpa. Yung katawang isinumpa, yun yung mga napunta ng impyerno. wala Kasama na ako silang dun, binuhay bro. dyan. Bro, sorry bro. Oh. Hindi natin pinag-uusapan yung napuntang impyerno. Kaya nga mas advance nga ako, pati sa Hindi ka sa advance. impyerno. Hindi Alam ka ko yan. advance. Hindi mo kailangan ka advance. itanong. Hindi, sumisegue ka, di ka advance. Diyos may segue, ganun naman talaga yung buo niyan. Hindi. Ano magagawin ko? Focus ka lang dun sa sinabi mo. Focus ka lang. Ayun nga, kalalaw. Hindi lang sabi naman. mo, kasi yung binanggit Yung mga dun nasa sa... langit lang ba yung Hindi, bro. binuhay dyan? Hindi bro, balik Pati tayo nasa bro. lupa, Hindi, pati bro. nasa impyerno, binuhay. Kaya nga sila napunta yung kaluluwa sa langit kasi binuhay. Merong punitive body din dyan, pati yung nasa impyerno mali din yung- binuhay. Hindi, bro. Basahin Sorry, ko. Bro. Hindi bro, sorry bro. Kasi iba yung ano mo bro. Iba yung Hindi mo yan alam. pagkakaunawa mo. Alam mo, hindi mo alam. Hindi bro, iba yung pagkakaunawa mo bro. Pasensya ka na. Tinatanong Hindi mo ko sa'yo. alam- Hindi mo alam ng spirit, katawan, kaluluwa at espiritu magkaiba. Pinag-isa mo Hindi yung yan espiritu magkaiba. at saka kaluluwa. Oh, ito nasa pahayag 6:9. O, Nasa langit, basahin nasa natin. lupa. Sundan natin. Pahayag 6.9. Sige. Kasi Tingnan ko. Sundan pamamatay- kita. O sige, Oh. susundan kita. Pahayag 6.9. Tingnan Basahin mo. natin. Anong ini-establish mo dito sa pahayag 6.9? may kaluluwa sa langit. Kanina May kaluluwa pa, sa pastor. langit. Kanina Hindi. pa naman yan. Tapos may kaluluwa sa langit, tapos iisa ang kaluluwa at espiritu. Isa lang yan kasi magkaiba lang ng prinsipol. Paano magkaiba ng principle? Oh, ganito yan. Yung principle ng soul, yan ang principle ng life. Tapos, Ngayon,
yung mga hayop, meron silang soul, pero hindi yun spirit. O, ibig sabihin, magkaiba ang spirit at saka soul. Mali. Paano mali? Makinig ka muna si Pastor. O, sige, sige. Yung soul, iyan ang principle of life. Meron O, kaya ganyan nga, yung five Di pa ako senses. tapos. Yung five senses. Meron ganyan yung hayop, meron ganyan yung tao. Mm. Yung sinasabi mo kasi na soul na namamatay, kaluluwa ng hayop yun sa amin. Pero yung At kaluluwa ng tao, sa inyo makinig ka pala, muna, di pa sa ako inyo. tapos. Di pa So, kasi ako ibig tapos. sabihin, yung Di mga pa ako tapos mapupunta, yung mapupunta ng impyerno na mga tao, walang kaluluwa. Mali. Oh, May kaluluwa din sa impyerno. o ba't sabi mo sa inyo, wala? Sabi ko, Pastor, yung kaluluwa ng hayop, hindi espiritu. Hindi ko sinabing kaluluwa ng masamang tao, hindi mapunta ng impyerno. Hindi, kaya nga. So, ibig sabihin, iba ang espiritu. Kasi kung ang hayop walang espiritu, iba ang kaluluwa. Mali. Yung Paano kaluluwa mali? ng tao, nasa form ng spirit. So, ilan yung composite ng katawan mo? Dalawa, Genesis 1:27 tsaka Genesis Ano lang, 2:7. meron ka ang sa'yo, isa na ang espiritu at Composed kaluluwa, tapos substance. katawan. Basahin mo dun sa Genesis. O kaya nga, so 1:7. para sa'yo, hindi bro, 1:27. wag, bro, naniniwala ako sa nakasulat sa Bible. Genesis Ang tinututulan ko 1:27. totoo yun. Ang tinututulan ko yung statement mo na ang kaluluwa at espiritu iisa lang. Makinig ka, ito yung statement ko. Inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Oh, At dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Saan nakita yung kaluluwa? doon sa dambana, sa ilalim. Ano yung ilalim ng dambana? Ano yon? Ang tawag doon ay heavenly throne. Heavenly throne yon? Yes. Saan sinabi directly? Binanggit kanina sa 20. Yung heavenly throne, bakit heavenly throne? Yung dambana. Kasi Alam mo nga, bro, hindi ako papaliwanag ko na nga eh. bro, hindi ako against na may kaluluwa sa langit, may glorified ngayon body. hindi ka na against. Hindi naman talaga ako against. Ang against ako, yung sinabi mo, si Maria, yung kaluluwa na sa langit na ngayon. Ano ba talaga? May kaluluwa sa langit o walang kaluluwa? Hindi, binasa ko na nga sa iyo sa Ecclesiastes 12:2 eh. Tinatanong ko sa'yo kung may kaluluwa ba sa langit o wala. Ngayon, Oo. kasi ganito bro. Ba Hindi talaga? bro, wait lang bro. Nalilito na ako, Pastor, sa'yo kanina pa. Hindi, wag ka malito. Naniniwala ako na magkakaroon ng mga tao sa langit. Kaluluwa muna. Kaluluwa, Bago yes. yung resurrection. Bago Oh resurrection. yes. Pero hindi ako naniniwala na si Maria kasi sabi mo nasa yung kaluluwa nasa langit na. Yun ang di ko pinaniniwalaan ngayon. Actually, Pastor, pwede natin pag-usapan, set aside natin yun. Eto ha, sabi ko sa'yo ha. Naniniwala kami body and soul nasa langit kay Santa Maria, kasama pati body. Okay? Oh? Ngayon, dahil communion of saints, general, hindi lang kay Santa Maria, dahil general yan, yung mga soul ng mga santo, wala pa naman yung katawan nila, andun sa langit. O pahayag sa 6:9. So kanina, ba't ang gulo mo? Kanina sabi mo yung kay Maria, pati katawan, soul at saka espiritu nasa langit. Yung mga saint na iba, wala yung katawan nila, soul and spirit lang. Ano Hindi yung soul, spirit parehas lang. Kanina pa naman tayo, Pastor, parehas Hindi lang nga, sa amin hindi. yan. Yung kasabi mo, yung kay Maria, kasama yung katawan. Tapos Ang yung sa sinasabi mga ko sa iyo, saint, wala. yung soul and spirit sa amin parehas lang pagdating sa tao. Sa Kaya hayop nga, tapos magkaiba. yung katawan ni Maria nasa langit. Nasa langit na, Pastor. Ala, Kasama. saan mabasa yun? Tinawag siyang Ark of the Lord. Ala, ngayon ko lang narinig na meron sa langit na ano. Sabi Hindi mo ng pa kasama alam, ko, hindi mo makikinig pa ang kabisado utak yung ko. aral ng Catholic Church, Pastor. Hindi ako naniniwala may katawan makakapasok sa Di, langit. ba't Kasi ngayon mo lang makasalanan. narinig yan, Pastor? Kala ko, alam mo yung stand ng Catholic. Di bro, totoo bro na number 1 ka bro sa pag-aaral ng Catholic Faith Defender sa ano mo? Number 1 ako sa student ni Kuya Alvin. Tanong mo ko sa Totoo kanya. yun bro? Tanong mo kay Kuya Alvin. Sinong Alvin yun? Alvin Gitamundok, yun yung founder namin Number sa one ka, RDMG. bro? Talaga, number Makinig one ka ka, muna bro? kasi. Message mo siya, RDM Generals, ang teacher namin, si Kuya Alvin Gitamundok, no? Siya yung lumaban kay ventilasyon. Sabi mo Hindi, ganito, wala na akong ano doon bro. makinig ka Kasi- muna kasi tuturang kita magtanong, PM mo. Sabi mo, sino yung number 1 student mo? Tanong mo. Hindi, yung ano mo,
yung ano mo bro, kung pwede bro. Kasi bro, sa totoo lang bro, Ito hindi ba, talaga ito ako ba naniniwala bro. Hindi ito ako ba yung naniniwala na Catholicam may kaluluwa sa Indoctrina, langit. Catholicam ito ba? Pakita ko yung mga score ko sa'yo dito. Perfect Hindi, yung hindi mga na bro, score ko kailangan dito. bro kasi di ako naniniwala sa mga certificate bro. Kasi bro, hindi, Number 1 sabi mo. hindi bro, kasi bro, Pakita ko base si score ko, puro perfect score hindi ko bro, dyan. sa totoo lang bro, base sa argumento mo bro, walang laman na makakapasok sa langit bro, sa Bible. General rule yun. General rule na hindi glorified body. Ang sinasabi ko kay Santa Maria bro, glorified body. Kagaya ni Cristo, laman yun, glorified body. A general rule. General rule yun na glorified body ang pwede pumasok. So therefore, kung si Cristo nasa langit, may laman siya, glorified body. Si Santa Maria, may laman siya, glorified body. Totoo yun, naniniwala ako doon. Sino ba yun nagsabi naman sa'yo kasi, na hindi? Bro, ibig mo sabihin yung glorified body, may laman din siya? Ano, hindi ko alam yung substance, basta ang tawag namin doon, glorified body. O kaya nga bro, naalala mo bro yung conversation ni Thomas at saka ni Jesus? May laman yun ah. O bakit di ba sabi ni Jesus itusok yung tagiliran sa butas? May laman nga. Nahawakan ba siya? Oo. Tumagos siya yata sa ano nun eh. Hindi sinabi doon tumagos. May laman niya si Tingnan natin, Cristo. basahin nga natin bro. Nakasara kasi yung pinto eh. Ano ba kayo, Pastor? Trinitarian ba kayo, Pastor? Opo. Nako. Tanong mo yan sa elder pastor nyo kung si Cristo, glorified body, Hindi na merong kailangan human bro. nature sa I-check langit. natin bro yung pagpasok Kung tumatagos. ni Jesus. Hindi bro, Hindi naman- hindi tingnan natin yung pagpasok ni Jesus sa bahay. Sa bahay, tatagos yun kasi gusto niya. Pero yung paghipo ni Tomas, hindi yun tatagos. Anong Kasi klase yun? pinapahipo niya talaga yun. Hinipo ba siya ni Tomas? Pinapahipo nga eh, idaiti mo nga eh, tas tatagos. Pero bro, hinipo siya ni Tomas. Hindi nakasulat doon kung hinipo, hindi hinipo, pero ang point dito, kung hindi pinapahipo. nakasulat, so nalaman ba nila na babasahin may ko na lang laman nga. may nalaman ba bro, nalaman sabi nung isa kung may laman yun, di tatagas ang dugo. Bro, tanong ko sa iyo bro, hindi siya hinipo ni Tomas, di ba? Saan nakasulat, hindi siya hinipo? O, tingnan natin. Wait lang. Nakababasa mo, hindi hinipo ni Tomas. O, Pag may tingnan nabasa natin. kang ganyan. O, sige, tingnan natin. John 20, tingnan natin. John 20 verse 27. O, tingnan natin sa John 20. Tingnan natin. Sa inyo pala walang laman si Kristo to glorified. Hindi, Meron tingnan naman. natin bro, tingnan natin. Kasi ang sabi sa Bible, ang katawang lupa natin na nasisira ay papalitan ng katawang hindi nasisira at hindi nabubulok. Ano Hindi ba ko yung naman nasisira? sinasabing nabubulok yan. Glorified body, kanina pa ako sabi ng sabi. Oh, Si wait Santa lang, Maria, tingnan glorified natin. body. Si Kristo, Sabi ng glorified iba- body. Oh, wait lang. Tingnan natin, John 20. Ito, ang pag-aalinlangan ni Tomas. Ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat, huwag ka muna tumawa, di pa nga tapos eh. Sige. At hanggat, ginagaya mo si Jared eh. Hindi ko At ginagaya hanggat- yung Brad. at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Verse 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ano ang nakasara bro? Hindi, Mga- ang babasahin mo bro, hindi yung tumago sa pinto. Hindi, Ang wait lang, babasahin wait lang. mo, Nakasara ang mga pinto. Ibig sabihin, hindi lang isang pinto kasi Pastor. Oh, wait lang. Patapusin mo ako. Basahin Pasagot natin. akala ko, sasagot ako. Hindi, basahin ko muna yung talata. Okay. Kasi hanggang sa hinipo ni Tomas, di pa tapos eh. Ulitin ko. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Noong unang nagkatipon sila, wala si Tomas. Ngayon, nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Nakasara ang mga pinto, pumasok si Jesus, tumayo sa kalagitnaan nila. At
pagtayo ni Jesus, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Verse 27, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito Yun. at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Anong tanong mo dito, bro? Tanong ko sa'yo, saan nakasulat yan na hindi hinawakan? Ni Tomas. Oo, saan nakasulat? So, kung walang nakasulat na hindi hinawakan, Ikaw may ang nag-affirm nakasulat din hindi ba? hinawakan. Walang nakasulat. Walang nakasulat. Ako naman magtatanong. O ba't tumawa ka? Ikaw ang nagsabing hindi hinawakan. Ay, hindi. Wait lang. Saan Patanungin mo nakasulat ako. yun? Ay, hindi. Patanungin mo ako. So, walang Tatanong nakasulat. din ako. Tanong din ako. Sige. Sinabi ba na hinawakan niya? Utos. Inutos. Utos. Oo, inutos. Pero, hindi. Inutos. Pero, Sabi kasi, hindi. inutos. Wait lang. Inutos. Pero, sinabi bang hinawakan ni Tomas? Matik yung susunod si Tomas kahit hindi Ay, nakasulat. wala namang utos sinabing hinawakan eh. Ang tinatanong ko, utos yun. Ay, wala. Walang sinabi na hinawakan. Ang sabi sige, ni makinig ka. Jesus, Showdown. naniniwala ka na ba dahil nakita mo Ito na. Bibigay ko na yung verse meron. O, Pag sige. nabasa ko, pastor, na... O sige, basahin mo. Teka lang, pastor. Saglit lang, relax lang. Pag Yung nabasa ko search ba... mo. Sige, Pag nabasa search ko mo. ba, pastor, na yung pagkabuhay ni Kristo, sinasabi niya na meron siyang laman at buto. Hindi, sige, basahin mo. Tinatanong ko, papayag ka ba doon na meron Basta siyang laman at buto? mabasa, tapos tama ang context, Basta maniniwala mabasa. ako. Sabi mo, clear mo natin, sabi mo kanina, tatagos yung kamay ni Tomas pag hinipo niya. Kaya Kasi nga, walang laman. Hindi, Walang laman at buto. Wag mo lang patagalin. Basahin mo na, maniniwala ako pag mabasa, tapos tama ang context. Basahin mo na. Ikaw may gusto nito, pastor, ha? Ikaw nagsabing babasahin mo, Luke. tapos ako may gusto. 24 verse. Ano yan? Aminin mo. Ako na mabasa. Basahin mo nga. Ang dami mong Makinig kayo lahat, guys. Anong ano yan? Anong talata yan? 39 to 40. Makinig ka na, pastor. O sige, anong talata susundan ko? Luke 24 verse 31 to 40. False Luke resurrection ni 24. Jesus Christo. Luke Ako na, basahin ka. 24. Makinig ka na. Hindi, wait Tignan lang. ninyo Hindi, wait lang. ang Pupuntahan aking ko. mga kamay at paa. Wait lang, Ako susundan nga kita, ay ito. babasahin ko. Sabihin mo yung talata ng maayos. Gusto mo ikaw magbasa? O sige, anong talata? Luke 24 verse 39 to 40. O sige, Luke 24, ito. Ending na to. Lucas 24, 39 to 40. Tingnan natin yung context. Lucas 24, 39 to 40. Yari ganyan, pastor. Sige. Ay, wag ka muna magsaya. Umpisahan ko ng verse 36. O, sige. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Lucas. Verse 36. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila. At nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. 37. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kasi patay si Jesus, di ba? 38. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Wait lang. Di pa nga tapos yung context eh. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. O wait lang. Verse 40. Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang sinabi pa nila, hindi pa rin sinabi na makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harap nila. So, tingnan natin. Okay bro. na. Okay. So, dito Tanggap nabasa mo na. may laman at buto.
Ayun! So ang ibig mo sabihin, si Ayun. Maria may laman at buto na katulad kay Jesus nung nasa langit. Yes. May dugo? Yes. Hindi, tanong ko sa'yo, may dugo? Okay na ako sa laman at buto. Okay Hindi, na ako kasi doon. May ganito, dugo bro. din, may dugo din. Basta, Yes, may dugo. Basta nababasa sa Bible, bro, naniniwala May dugo. ako. May dugo, As may long dugo, as may dugo. nababasa sa Bible. Pero glorified, hindi yung dugo na may nakasiraan. hindi ha? ako against basta nababasa sa Bible. Kasi Tanggap mo nga, na. bro, naniniwala ako sa Bible. Hindi tama. ako checkmate. So, Hindi ako checkmate na, checkmate. Basta nasa Bible naniniwala ako. Alright. Hindi Okay ako na tayo, checkmate. Pastor? Bible yun eh. Ganito, bro. So, tama Balik tayo ako, dun no? Sa ano, balik Aminin tayo mo sa... muna, Pastor. Tama ako, no? O tama, nasa Bible Ayun. nabasa eh. Ako, tama ako hindi. Mali. Ano yun? Sabi mo, walang laman at buto, Pastor. Hindi, wait lang. Sabi mo. Hindi, hindi bro, Tinutulan wait mo. lang. Sabi Wait mo, lang, tatagos wait lang. yung kamay ni Tomas. Sabi mo. Hindi kasi di pa natin nabasa eh. Eh, binasa ko na to buong Bible. Matagal na. Nabasa mo? Yes, buong Bible. Ba't di 73 mo na eh. nabasa na magkahiwalay ang kaluluwa at espiritu? Hindi sinabi doon na magkahiwalay kasi hindi naman yung creation. Basahin ko uli. Hebrews Paghatol chapter yun. 4 verse 12. Basahin ko uli. Hindi ba tayo sa laman at buto, Tol? Ano, Pastor? Naniniwala ako doon, nabasa eh. So, aminin mo na mali ka kanina, Pastor. Oh, nabasa na ngayon eh. Tama yung Thank you. nabasa. Okay na tayo. Oh, Ito, salamat. Hebrew Eh, 4:12. okay naman pala to si Hindi, Pastor. Bro, ganito po ako Napagkumbaba kausap ng naman. mga kapatid. Wait lang bro, huwag kang umalis bro. Di mo pa Pag ako nakabasa at nasa Bible, naniniwala ako. Very Hindi good. ako nagpapanggap na alam ko lahat ng bagay. Kasi Very good. gusto kong matuto at malaman yung katotohanan. Apo, Ang apo. mahirap yung nababasa tapos tinututulan pa nang wala Tama ka namang dyan. ibang basihan. Kaya nga Believe tawag ako sa'yo, dito, Pastor. healthy conversation. Di ba? O, tingnan nyo. Hebrew Saludo ko 4:12. sa iyo, Pastor. Ha? Saludo po ako sa inyo, Hindi ako saludo. matalino bro, hindi ako magaling. Opo, Hindi saludo ako po. nagpapanggap na marunong ako sa lahat ng bagay. Hindi ako talo. Hindi ako checkmate kasi nasa Bible eh. Opo, nasa Bible. Paano ako natalo? Paano ako na checkmate? Sabi mo kasi kanina, hindi tatagos Hindi, yung katama. nabasa na yung ba ano natin? Nabasa na ba natin? Nabasa na hindi tatagos yun pag hinipo kasi may laman at buto, tsaka kumakain ng isda. Pero ba't tumagos siya? Bakit nakasara ang pinto? Nakapasok siya? May kapangyarihan, yung O may glorified kapangyarihan. body. O kita mo, di ba? Alam mo may kapangyarihan si Jesus. Yes, tama. Hindi, yung Pagka kahit si Santa Maria, kaya niyang tumagos yung glorified body niya. Dati, wait, wag na si Santa Maria, bro. Eto, bro, maniniwala ka ba sa babasahin ko sa'yo sa Hebrew 4:12? Sige, Talat, naniniwala ako na hindi yan creation. paano hindi creation? Ang creation nasa Genesis tsaka sa Wisdom 15:11. Yung binasa ko, Wisdom 15:11 so ibig creation. sabihin, kung hindi kasama sa creation to, saan galing to? Yung sinabi dito. Hindi creation yung context niyan. Ang creation nasa Genesis, hindi sa Hebrew. Tsaka sa Hindi, Wisdom bro. 15:11. Hindi bro, kasi tao yung binabanggit dyan eh. Tao nga, pero hindi creation yung, hindi yan pinoformulate or binubuo yung tao. So, ibig sabihin, hindi yan magkaiba. Ay, hindi bro. Kaya sa context niyan, merong espiritu at soul dahil magkaiba talaga ng principle yan. Hindi, Pero bro. hindi nangangahulugan na Hindi, bro. magkaiba sila Hindi, mismo bro. ng substance. Kasi bro, si binanggit dito bro naghihiwalay eh. Tingnan mo bro, basahin ko ha. Basahin. Ako bro, sa totoo lang bro, lahat ng verse na sabihin nyo dyan, basta nasa Bible, tapos tama ang context, paniniwalaan ko kaysa maligaw ako. Oo nga, Tapos oo itayo ko yung sarili ko. Mas maganda na yung matuto kaysa magpanggap na magaling. Tama. Di ba? O Tama po. sasabihin mo, magaling ka. Alam mo lahat. Finish la. Checkmate ako. Nasa Bible eh. Tama po, tama. Oh, Believe eto, naman ako nasa sa inyo. Bible Actually, dito. believe ako Oh. dun sa inyo, Pastor. Hindi, Tumatanggap kasi naman gusto kayo kong ng mali. matuto, bro. Kaya nga ang tawag dito, healthy conversation. Di ba? O, tingnan mo. Ito, tingnan mo. Dito sa Hebrew 4:12, tingnan mo. Sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Tapos sa Tesalonia, binanggit din, ang espiritu, kaluluwa at laman magkaiba. Sinabi dun yung salitang magkaiba? O dito, naghihiwalay sa Hebrew 4:12. Ang tanong ko, creation po ba yan? O kat siyempre, tao yan eh, nilikha ng Diyos yan.
Hindi, creation yan. Yung time na yan, nag-create ang Diyos. Hindi bro. Yung tao na nandito, hindi nilikha ng So, Diyos sa Hebrew ang 4:1. tanong ko sa inyo, Pastor, nung nag-create ang Diyos, ilan yung subs, ilan yung compose? Laman. Tatlo ba? Kaluluwa, espiritu. Tatlo o dalawa? Tatlo. Basahin mo daw, Pastor. Kutin na natin kung tatlo. Kasi doon ako sa creation Hindi, bumabatay bro. eh. At tatlo, bro, naniniwala ka ba sa Trinity? Naniniwala sa Trinity pero hindi tao Trinity. Kung ganyan yung stand mo bro, wala na tayong pag-uusapan kasi hindi ko pwede ma-insist sa'yo na yung nasa Hebrew 4:12. Father, Son, Holy Spirit, paano ko ikapit sa tao yung hindi naman Yeah, ako bro. Father, Son, Bro, Holy sa Spirit? totoo lang bro, hindi kita pwedeng pilitin bro kasi yun yung statement na Yung Trinity ba, ilang espiritu yan para bro, sa'yo? wag ka na pumunta doon bro. Yung statement sa Hebrew 4:12, ayaw mo tanggapin na creation. Na Hindi nga galing sa creation yan, paghatol yan. Ang tinatanong ko Ay, sa'yo, hindi, bro. Pastor, Salita ng Diyos yan bro bro eh. yung Trinity ba, ilang espiritu ba yun yung Trinity? Kaya nga, laman, kaluluwa, espiritu. Hindi, yung Trinity, ilang espiritu yung Trinity? Di ba, they are three distinct person in one God. O, ilang espiritu yun? Yung mag-asawa bro, nagiging ilan? Pag Nagiging isang nagsama. laman, pero tinatanong ko, yung Trinity, ilang espiritu? Yung Trinity, tatlong espiritu Sinabi ba? ko na nga sa'yo, Ama, Anak, Espiritu Santo eh. Ano pa bang gusto mo sagot? Hindi, i-persona yan. Yung espiritu, ilan yung espiritu ng Trinity? Ilan? Ilang Ba't espiritu yung yan? kaluluwa ba, espiritu, binanggit ba dun sa Trinity? Ikaw nagpasok ng Trinity, O Pastor. kaya nga, ang kaluluwa ang pinag-uusapan natin tsaka espiritu magkaiba eh. Tinatanong ko, ilang espiritu? Di ba, espiritu ang Ama? Isa. Espiritu ang Ama. John 4:23-24. God is spirit, therefore worship Him in spirit and in truth. May sagot, may tanong ka pa? Tinatanong ko, espiritu ang Ama. Siyempre, binanggit ko na nga sa Bible. Yung God anak, is spirit. yung anak, dati nung hindi pa nagkatawan tao, espiritu. Yung Espiritu Santo, espiritu. Ilang espiritu? Isa. Oh. Ganon din ang soul and spirit. Isa lang Paano yan. naging parehas? Spirit nga sila. Tatlo sila, espiritu. Yung sa'yo naman, isa soul. Yung kaluluwa ba nahahawakan? Ay bro, pasensya ka na bro. Yung argumento mo bro, wala, ano lang yun. Yung argumento mo bro, pinapasok mo sa sarili mong kaisipan. Tinatanong kita, Pastor, yung Ay, hindi, kaluluwa bro. ba nahahawakan? Para sa akin bro, magkaiba ang espiritu at saka kaluluwa. Hindi. Period. Iyan sa inyo. Ito, pakinggan mo lang ako, Pastor. Yung kaluluwa ba nahahawakan ng tao? Kaya bang hawakan ng tao yung kaluluwa mismo ng tao? Hindi, basta ibang espiritu, ibang kaluluwa. Ang kaluluwa, nasa loob ng ang kaluluwa, nasa loob. Pag malakas pag nanaig ang laman, matutokso. Impyerno kasama kaluluwa. Yung kaluluwa, espiritu o laman? Ang kaluluwa. Hindi Espiritu o laman? Hindi laman. Espiritu. Hindi. Kaluluwa nga eh. Ano yung kaluluwa siya? Kagaya ng anghel. Yung anghel, hindi naman kaluluwa, espiritu yung Wala anghel. naman. Bro, walang bro. Wag mo lang Yung ilayo, kaluluwa, bro. may laman ba yung kaluluwa? Hindi bro, magkaiba ang kaluluwa at saka espiritu bro. Yung multo tsaka kaluluwa, parehas ba? Wala akong nabasa na parehas. Sabi ni Kristo kanina, ang multo, walang laman at buto. Bakit yung kaluluwa mo bro, multo? Pwede kasi yung ghost. Yung So, ibig ghost. sabihin, yung multo tsaka espiritu, iisa. Yes. O, pinag-isa mo pa yung multo tsaka espiritu. Yes, isa. magkaiba tayo ng paniniwala Sa KJB. dyan, bro. KJB. Hindi bro. Makinig ka muna kasi, Pastor, para matapos na ako. Sige. Yung KJB. Holy Ghost, tanggap mo. Holy Ghost, tanggap ko. Holy Spirit, pwede rin. Tanggap ko. Parehas lang. Parehas. O, di yun. O, iba naman yung ghost Di ba sabi kasi, Pastor? Bro, pasensya soul, ka na bro, pero ang ghost, layo spirit. Parehas lang. Bro, ang layo ng argumento mo, pasensya ka na bro. Yung multo, kaluluwa ba yun? Hindi nga ako naniniwala nga na magkaparehas ang espiritu tsaka kaluluwa. Hindi, yung multo muna. Yung multo ba Wala akong tsaka pakialam kaluluwa? sa multo. Wala akong pakialam sa multo. Nasa Bible yung kaluluwa multo. tsaka Kasi sabi espiritu. lang ni Kristo multo. Hindi ako multo, sabi ni Kristo. O kaya nga, ang pinag-uusapan nga natin, kaluluwa at espiritu, ba't pumunta ka sa multo? Wala akong Kasi pakialam parehas sa din multo. yun sa tao. Yung multo, kaluluwa, espiritu, almost isa lang yan. Eh, hindi Isang ako substance. naniniwala. Huwag mo akong paniwalain ang multo, kaluluwa.
Paniniwala sabi mo ni lang yan. Cristo, ang multo ay walang laman at buto. Wala akong, bro, wag mo akong paniwalain na ang multo at espiritu iisa at saka multo kaluluwa iisa. Yung Wag mo multo akong at paniwalain. espiritu, pwede yan alternate dun sa Holy Spirit Ikaw or lang, Holy Ghost. paniniwala mo. Sa'yo na lang yan, bro. Sarilinin mo yan. Tinanggap naman Ayoko nila yung yan. Holy Ghost tsaka Holy Spirit parehas eh. Baka yun may holy, yung ghost. Dun nga, parehas ba? kung Holy sabihin ko Ghost, sa'yo, Holy evil Spirit. ghost, yung evil ghost. Di ba may Holy Spirit at saka evil spirit? Yung anghel, espiritu din naman yun. Wala naman ako Ikaw tutol na lang, doon. sarilinin mo na lang yan. Huwag mo Evil. ipilit sa akin yan. Ikaw talaga, Pastor. Sa'yo na lang yan. Natutuwa ako, Pastor. Natutuwa ako sa'yo, Pastor. Hindi bro, Ay, bro, makinig ka bro. Yung binasa mo kanina, tinanggap ko ng malaya kasi nabasa. Pero yung sinasabi mo, wag mong ipapilit sa akin yan. Sa'yo na lang yan. okay po. Sige, di na kita pipilitin, Pastor. Oo, yung binasa kanina, naniniwala ako doon, nabasa eh. Pero yung sinasabi mong ganyan, sa'yo na lang yan bro. Wag mo na ipilit sa akin. Kay JB yan. Holy Ghost, di ba, ginamit? Naniniwala nga ako sa Holy Ghost. Naniniwala ka sa Holy Spirit. Oo nga, same yan. Holy Ghost, Naniniwala Holy ka Spirit. sa evil spirit. Yung paniniwala ko na umiiral, pero hindi ko sila kakampi. Kalaban ko sila. O kaya nga eh, ba't pinaniniwala mo ako na ang multo tsaka kaluluwa Holy parehas Ghost yung at tsaka- tinatabi. Hindi, sa'yo na lang yan bro. Sa'yo na lang yan bro. Kasi yung ghost ng tao, yun din yung espiritu Hindi, niya. sa'yo na lang yan bro. Wag mong insist sa akin bro. Sa'yo na lang yan. Okay. Pero, Pastor huwag ka madadala, Pastor. Ano tayo Hindi kaibigan. bro, sa totoo lang bro. Okay lang ako sa'yo bro na makausap ka. Pero wag mong i-insist bro na yung ghost at saka Holy Spirit at saka mamulto isa Bala ka, lang. Pastor, kung ayaw mo tanggapin niya sa amin yung multo ng tao, yun din yung espiritu, yun din yung kaluluwa ng tao. O, sa'yo Yun na lang yung sa yan bro. amin. Sa'yo na lang yan bro. Sa'yo Official na lang yan. bro. O, sa'yo na lang yan bro. Okay. Pero Sige, ayun, salamat Pastor sa Sige, pag-ganyan God niya sa bless. akin talaga. Pagpalain Pastor, ka ng pwede ko bang Panginoon. mahingi yung link ng live nito sa sa Hindi record? bro. Hindi to naka-record bro. Tapos ang pag pinost ko to bro pag pinost ko to sa TikTok, putol-putol to. Hindi yung link lang, send mo na lang yung link, ako nang bahala kaya kung buuin yan. Kung kaya, kasi mayroon silang record kasi mas maganda Ay, yung... ayoko bro kasi kinakat nyo eh. Hindi ko ikakat, bubuuin ko. Wala akong kinat Kasi dun sa... nakikita ko si Jared eh. Sasabihin, yay! Panalo na. Tapos cut Punta na. ka sa... Okay. Pero salamat, Pastor. Salamat Salamat din sa'yo bro. God bless you. Okay, sige po. Matuloy tayo, Pastor. wala Alauna tayo na. sa topic natin. Hindi tayo napunta dun sa ano eh. At sa least establishing ano church naman, eh. educational naman. Marami naman natuto sila, Pastor. Kasi diba? ganito, pagdating sa akin, bro, mga kapatid, pag binanggit nyo sa Bible, nabasa ko, tama ang context, ba't di ko tatanggapin? Ba't magpapanggap Tama. ako? Bakit? Kabisado ko ba buong Bible? Hindi naman. Palagi kong sinasabi, may alam kayo na hindi ko alam. May alam ako na hindi nyo alam. Pero kung yung i-insist ninyo, wala sa Bible, may hirapan kayo paniwalain ako. Diyan ako sa inyo, Pastor Bilib. Ngayon lang ako nakausap na kagaya nyo, Pastor. Hindi kasi bro, na ayoko bro, tumatanggap. kasi bro, pag alam mong tama, tapos tatanggihan mo, ang mangyayari sa'yo, pinatigas mo yung puso mo, rebelde ka. Tama. Ang maganda, kung tama, tanggapin para mas lalong matuto. Tama po. Tama po Diba? yung ganyan. Kasi kung sasabihin mong, ay ayoko yan, pero tama dahil tinamaan yung ego mo, kung alam mong tama, ba't di mo tanggapin? Ako, hindi naman ako napapahiya eh. Kung mali ako, mas Oo maganda nga. na, nakukorek ako eh, natututo ako eh. Opo, kasama yan. Kasama sa ipagpatuloy tao. ko yung mali ko. Opo. Di ba? Kayo, halimbawa, ayaw ko yan. Kasi pastor yan, dito lang kami. Tapos mali na pala. Tapos ganon, di ba? O yung isa quits daw, sabi quits. Di ba yung isa kausap ko, di ba? Yung quits the word, alanganin din yung ganon. Kaya nga bro, ganito. Dito po, hindi po ito debate na yung may mananalo na. No? Ang wini-win po natin dito yung heart at saka yung matuto po talaga tayo. Kasi ako, takot ako magturo ng mali kasi unang-una, alam ko sa impyerno ako pupunta at saka mabigat yung hatol sa akin. Oo, nakatakot sa impyerno. Tama kayo dyan. Kaya Pastor. kung matututo ako, tatanggapin ko. Ba't di-deny ko? Tama. Kaya alam mong tama. Di ba? Sabi dito yung aswang. Si JC. Okay bro, God bless you bro. God bless us. Sige. Salamat, Pastor. Masaya ako Sige. nakausap ka. Okay. Pray mo. Sige, disconnect na kita.